Mga kababayan, ang International Cold Weapon Forging Competition ay nagaganap na. Gagayahin nila ang mga sikat na espada ng iba't ibang bansa. Abangan natin kung sino ang magwawagi. Tapos na ang pagpapanday ng lahat. Anyayahan natin ang mga kalahok mula sa bawat bansa. Mula sa bansang isla, ang demonyong espadang Muramasa. Mula sa Eagle Country, ang sikat na Damascus Knife. Mula sa Malay Country, ang keris na espada ng mga knight. Si Haring Panday ng Daxia na lang ang hindi tapos. Gagayahin niya ang sagradong espadang Xuanyuan. Ano pa ang kulang? Ano talaga ang nawawala? Paano ito nangyari? Kung magtagumpay sila, mawawalan tayo ng pag-asa laban sa Daxia. Gumalaw na siya. Alam ko na ang kulang. Aking dugo ang handog kay Xuanyuan. Nagawa niya! Talagang nagtagumpay siya? Ang nagwagi ay si Chen Tie, ang hari ng pagpapanday ng Daxia. Ang hari ng pagpapanday. Ang hari ng pagpapanday, hindi kami masama. Habang buhay ka, wala kaming pag-asa. Habulin siya, hindi pa siya makakalayo. Kino. Binibini, misyon nating hanapin ang hari ng pagpapanday. Huwag kang makialam. Buhay ito. Dalhin muna natin siya sa ospital. Tingnan mo ang balita. Nawawala ang hari ng pagpapanday ng Daxia. Pinaghahanap siya ng lahat. Pip, mo. Ang taong iyon ay nagsusuot din ng ganyang maskara. Baka... Binibini? Sigurado ka ba na makikita natin ang hinahanap dito? Hindi na makapaghintay ang chairman. Sayang, kung sana noon pang 5 taon. Tama na. Tigil ang salita. Nadulot ng Baong Alon ang Baong Paligsang pagpapanday. Ang anak na babae ng pamilyang Mo sa Haicheng ay naghahanap ng mga bihasang panday. Kapag may nagwagi sa paligsahan, handa silang magbigay ng 500 milyong yuan bilang dote. Dapat pala hindi ako napakagaling magpanday. Walang customer at halos hindi na makakain sa kahirapan. Hoy, sabi nila ikaw ang gumawa ng lahat ng kutsilyo dito. Ikaw ba si Chenti? Kagamitang kusina, 1,000. Kagamitang pagsasaka, 2,000. Mamili ka. Ang mahal naman, nanloloko ka ba? Pagkatay ng baboy, 5,000. Mukha kang apprentice, tawagin mo ang amo mo. Alam mo ba kung sino ang nakaharap mo? Siya ay... Tigil. May bayad na 10,000 ang pagmamayabang. Tulungan mo akong gumawa ng 7-star blade. Pwede kang magpresyo. Ang paggawa ng 7-star blade ay kailangan para makasali sa paligsahan. Mga materyales sa pagpapanday. Nasa kapital ang mga materyales. Tulungan mo akong gumawa ng patalim. Bibigyan kita ng ganitong halaga. 11 milyon. Siya na. Kasundo. Hindi naman ganun kaganda. Pangkaraniwan lang. Tumigil ka na at magbayad ka. Ji-Chen, hindi sa ayaw kong bayaran kayo.
Kailangan lang nating tiyaking kontento ako sa patalim. Sundan mo ang manok at malalaman mo ang resulta. Ito na ang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. Sa tingin ko, hindi rin malinaw ang isip ng dalaga. Naniniwala siya sa kalokohan niya, pero nang pumutok ang kutsilyo, walang nalaglag na balahibo. Paano ito nangyari? Siguradong sina Chenta ay nagsusubok naman ng kutsilyo. Ilan na bang manok ang nasawi? Papatayin ko talaga siya. Hoy dalaga, bigla na lang nahulog ang ulo ng manok. Totoo ba talaga ito? Patay na ang manok pero hindi nito alam. Hindi bumagsak ang ulo hanggang makauwi. Napakatalas ng kutsilyong ito na bihira sa mundo. Ji-Chen, samahan niyo po ako pabalik ng Haicheng. Mukha kayong mga scammer. Hindi ako sasama. Ang Mohist School ay may malaking pabrika sa Haicheng na may bilyon-bilyong kita. Wala ang 500 milyon. Hindi. Kung ayaw, isama mo na rin ako. Anong ibig mong sabihin? Pwede ba akong gumawa ng kutsilyo at magkayamanan at makuha ang ganda mo? Huwag mong isipin na matutuwa ako sa ganda mo. Hindi ako nadadala dito. Chenti! Chenti, halika rito! Ji-Chen, pag-isipan niyo po ulit. Ano pang ginagawa mo dyan? Bilisan mo at sumakay ka na. Mo, bigo na naman tayo. Ilang beses na ito nangyari. Paano ko ito ipapaliwanag kay G. Kane? Sapat pa ang materyales para sa 7-star blade. Wala nang pagkakamali mula ngayon. Opo, G. Mo. Tay, kung di niya kaya, ako na ang bahala. Kung hindi ako natalo sa hapon noon sa pagpapanday, di sana hindi nasira ang aking litid. Sana buhay pa ang Forging King. Bihira ang misteryosong gintong bakal, pero madali lang itong pandayin. Sino ka? Pwedeng pumasok sa pandarahan ng basta? How hacker tayo dala sa akin? Tay, si Chenti ito, tutulong siya sa Mohist School. Kawalang hiya mo. Mga ina po tayo ni Moye. Kailangan pa ng tulong ng iba? Chentie, wala akong kilalang panday na Chen sa China. Hindi ka marunong gumamit ng makina? Nagpapanggap ka lang. Gusto mong agawin ang manual ng banal na sandata kaya kumuha ka ng peking eksperto. Hindi ako tulad mong mapagpanggap. Tay, magtiwala ka. Mapagkakatiwalaan ng taong ito. Huli na ang lahat. Darating na si G. Kane, hurado ng International Forging Competition. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mapapanday niya ang 7-star blade, ayos. Kung hindi, kalimutan mong maging tagapagmana ng Mohist School. Lalaking trabaho ang pagpapanday. Bakit ka makikialam? Huwag mo akong sisihin. Sige, payag ako. Baka isa palang alamat sa pagpapanday si Ji Chen. Ji-Chen, nasa iyo na ito. Handa na tayong magpanday. 3 hakbang, pagpukpok, pagkiling, at pagpapatigas. Ji-Chen, kayo na. May dala raw ang binibini, kaya kaya niya. Nakasalalay ang buhay ng pamilyang mo. Kaya niya siguro? Ano to? Mga inapon ni mo pero walang pandirahan. Ji-Chen, Pasensya na, hindi ko kaya. Pasensya na, hindi ko ito kayang pandayan. oy, Ano, hindi mo kaya? Parang hindi ka lang marunong. Talagang hindi ko alam gamitin ang mga makina. Tanging sinaunang pamamaraan ang makakagawa ng tunay na banal na armas. Kahiya-hiya ang mga produktong gawa sa pabrika. Makinig kayo. Pagkatapos ng tiwalang ibinigay ko, ito lang ang nahagilap ninyo. paano nangyari ito? Apprentice lang ba talaga siya? Mukhang hindi niya gawa ang punyal. May mas magaling na panday sa likod nito. Ano? Ginoong Kane. Sundan ninyo ako para batiin siya. Salamat sa pagligtas mo sa akin, tutulungan kita ngayon.
Ginoong Kane, sana ay maayos ang inyong kalagayan. Deadline na ngayon, Ginoong mo. Naipanday na ba ang 7 bituin na lanseta? Ito. Kung hindi lang dahil sa hari ng pagpapanday na taga-Daxia, hindi kita pagtitiisan. Ginoong mo, kung wala kang kakayahan, magbitiw ka na. Mukhang mauuwi lang sa alamat ang hari ng pagpapanday. May nagpapanday, gumagamit siya ng sinaunang teknik. Ginoong Kane, ilang dekada nang walang gumagamit ng pambayan. Mali ang narinig mo? Tumigil ka nga. Ito ang nawawalang thunder forging technique. Dalhin ninyo ako sa kalyer agad. Mo Chingfeng, bakit ka nandito? Ako ang iyong pangalawang tiyuhin. Paano ka nakikipag-usap sa nakakatanda? Kung hindi dahil sa'yo nun, masisira kaya ang kamay ng tatay ko? Taksil ka! Wala kang sinasabi kundi kalokohan. Ginoong Kane, inabangan na namin ang pagdating mo. Pakisilip po ito. Ginawa niya ang 7-star blade. Magaling, matalim na kayang pumutol ng buhok at pakal. Kung gayon, dito nagmula ang tunog ng pagpapanday. Sino ang dalubhasa sa kanila? Ginoong mo, tila nasagot na ang kandidato mula sa angkan ninyo. Ang kompetisyon ay para sa mga may tunay na kakayahan. Kalimutan mo na ito. Hinding-hindi, Ginoong Kane, may isa pa tayong pagkakataon. Wala nang pag-asa. Nandito pa siya sa pagpapanday. Itong basurang bakal kaya? Mo Xuanfei, bakit panday ang dinala mo? Muntik tayong mamatay. Tama ba ang narinig ko? Panday ang kinuha mo para sa mahalagang materyales? Nagloloko ka ba? Hindi. Na 20% ng dumi ay nawala. Nagbago ang istruktura. Napakadalisay na pagkakagawa. Hindi ito basura. Kayamanan ito? Kayamanan ito? Ang labo naman, di ba? Maraming dalubhasang panday ng armas dito. Dapat man lang mapaniwala. Kuya, ayaw mong aminin ang pagkatalo, pero halatang sad-sad ang ginawa mo. Medyo sablay ang mga disenyong ito. Isang pagkakataon lang to na dekalidad na materyales. Kapag master ang nagbanday, siguradong magiging klasikong obra. Kailangan ba talaga sa half-cooked na produkto? Ginoong Kane, kahit si kuya ang namamahala sa pamilyang mo, pangalan lang talaga ang meron siya. Ito ang 3 master panday na inimbita ko. Siguradong magdudulot ng karangalan sa China. Pero kapag ginawa ko to, kayo ba ang magpapasa sa akin ng pamamahala ng pamilyang mo? Siyempre, Hindi. Ang negosyo ng pamilyang mo ay buhay ng aking ama. Hindi ito mapapasa mga ambisyoso. Ginong Kane, bigyan niyo po kami ng tsansa. Kahit matalo man kami, dapat kumbinsido kami. sige, ganyan din ang naisip ko. Pero may mga kondisyon. Anong kondisyon? Kapag natalo ako, aalis ako sa pamilyang mo at magtatayo ng sariling negosyo. Pero kapag nanalo ako, akin ang pamilyang mo at pipinsalain ko ang mga kamay ninyong lahat. Pareho kayong magiging lumpo. Hanggang dito na lang, pangalawa. Gusto mo bang mawala ang pamilyang mo sa mundo ng pagpapanday? Masyadong brutal ito. Tinatanong ko kung may lakas loob ka ba o wala. Bakit naman hindi? Tatay, Sige, pangako ko sa iyo. Kung ganon, sundin natin ang dating patakaran. 3 proseso ng pagpapanday: paghuhukay, paggiling, at pagpapatigas. Hiwalay na kompetisyon bawat isa. Unang round ay paghuhukay. Sige, magsimula na tayo. Longquan, New Delhi. Ikinagagalak kitang makilala. Naku, bakit siya? Di ko napansin kanina. nakikita mo ba yon? Bakit parang pamilyar siya? Ang ika-Troyaoid na henerasyong tagapagmana ng pamamaraang Longquan sa pagpapanday, kilala sa buong mundo. Ang kanyang ancestral technique sa pagpapanday ay napakagaling. Mo Chingfeng,
Hinir niyo ang dating forging master? Napakawalang hiya niyo. Sinong nagsabing bawal kaming humire? Kayo nga ang unang humire. Kaso walang kwentang tao ang kinuha niyo. Tatay, hayaan niyo po akong subukan. Kahit hindi pa ako nakakagamit ng martilyo, sanay na ako sa pagtutunaw ng bakal sa loob ng 10 plus taon. Ikaw na. Hindi naman pala tangang matanda ito. Sige, susubukan ko. Tatay, bakit mo siya pinayagan? Hindi naman kayang gawin ng batang yan. Mas mabuti pa sanang pabangunin ng panganay na binata. Tama, ang kalahating basurang yon ay hindi mapasusubali ang ebidensya. Ginoong Chen, kung hindi nyo kaya, pwede kayong umatras. Sinasakripisyo ng tatay ko ang tauhan para protektahan ng general. Gustong isalang si Mo Feng sa susunod na round. Gusto mo bang pagsisihan? Huli na ang lahat. Isang insenso ang takdang oras. Magsimula na ang kompetisyon. Magsisimula na ako. Yan ay meteoritong bakal mula sa langit, napakatigas. Kahit ang pinakamodernong makina ay kailangang pupukin ng 1,000 beses para manipis. Naging Ito ang pamamaraang pamukpok ng Longquan. Paghiram ng lakas para sa malakas na palo. Pag-iipon ng walang hanggang sigla. Nakakagulat ang lakas at bagsik. Talagang ang mga panday ang pinakamakisig. Magan. Napakagaan. Ginoong Chen, kumusta po? Magaan pa rin. Kuya Chen, bakit nakatayo ka pa dyan? Kung hindi tayo magsisimula ngayon, mahuhuli na tayo. Martilyong 1,000 Jin, wala pang nakagamit ng martilyong 1,000 Jin sa pagpapanday. Maaari ba akong maniwala sa aking mga mata? Kahit si Maestro New ay 500 Jin na martilyo lang ang gamit. Sino ka ba para magmayabang? Pangahas, galing sa maliit na pandayan, gustong gumamit ng 1,000 Jin na martilyo. Kayabang talaga. Hindi ito ang panahon para magpasikat, pinata. Usapin ito ng buhay at kamatayan ng angkan mohist. Bumaba ka dyan at tumigil sa pag-aaksaya ng oras. Tatay, pahintulutan ninyo ako. Maghintay muna tayo at panoorin natin ang kanyang kakayahan. Nakikita mo ba ang ginagawa ng batang iyan? Martilyong 1,000 Jin. May nagamit ba nito sa angkan natin sa nakaraang siglo? Huwag nating sukuan agad. Hindi pa nga siya sumusubok, paano mo nasabi na hindi niya kaya? Kung magagawa niya, luluhod ako at tatawagin siyang lolo. Kasama ako diyan. Kahihiyan kay Maestro New na makipagkumpetensya sa isang palaboy. Idilat mo ang iyong mga mata at pagmasdan mong mabuti. So, paano ito nangyari? Medyo magaan pa pero pwede na to. Di mo akalaing may ganitong lakas pala sa kanyang katawan. Tanga, nagsasayang ka lang ng lakas. Ano ngayon? Nauubusan ka na ng lakas? Panalo na ako kahit di lumaban. Unpredictable ng laban. Tol, ang galing ng anak mo. Nakahanap ng tanga. Ano? May mali ba sa sinabi ko? Kung matapang ka, ipanalo mo siya. Anong klase na laban to? Nakakakahiya. Pwede tayo matalo pero huwag naman ganito. Nagkamali kaya ako ng hinala? Tapos na si Master New. Paano tayo mananalo kung ginawa niyang singnipis ng daliri ang bakal? Kahit gamitin niya ang 1,000 Jin hammer, huli na. At sa pangangatawan niya, ilang beses lang yan. Isang beses lang sapat na. Bata ka, wala kang alam. Kahit Master Blacksmith, di magsasabi ng ganyan. Kalampag na lakas. Ito takpan niyo agad ang tenga. Mabilis na sakupin ang iyong mga tainga. Ang mga taiyakos narinig ko ang tunog ng thunder. Oo, aking Dio. Ang aking mga tainga ay nagdurugo din. Dad, tama ka ba? O, tingnan, lahat. Maaari kong maniwala ang aking mga mata. Sa isang suntok ng kanyang hammer, ang kalangitan na meteorite iron ay nagbago sa isang espada blanco. Imposible, hindi ito totoo. Ang texture ng kalangitan na meteorite iron ay hindi magkakahirap. Kahit na kailangan ko ito ng daang beses upang bigyan ito ng hugis.
Nagsagawa ako ng napakalaking pagsisikap at kahit ginamit ko ang pinakamamana na teknika ng Longquan Hammer ng aking pamilya upang lumikha ng isang magaspang na blangkon. Siya forged isang pinong blangko na may isang hammer strike lamang. Hindi ito pang-agham. Imposible ito. Hindi mo ba nakita ang mystery ng hammer strike ngayon? Ang tunog ng thunder sa langit ay ang pinakamahusay na patunay. Ibig mong sabihin, ang formula na iyon ay naglalakbay sa industriya ng forging. Tatay, anong formula? Isang strike ng hammer, isang daang echoes. May gifted na may banal na lakas mula sa kapanganakan. Isang strike ng hammer, 1,000 roars tulad ng isang tiger's roar at ang sigaw ng dragon. Isang hammer strike, 10,000 rumbles tulad ng kung ang thunder god ay bumaba sa lupa. Ang ibig mong sabihin ay strike ng hammer ni Chenti ngayon. Tama. Ang kanyang solong hammer strike ay katumbas sa 10,000 blows. Bagaman tila ito tulad ng isang simpleng strike, ito ay talagang binuo ng resonance. Nakikita ng 10,000 beses. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay tulad ng thunder bumaba sa mundo. Sa paano maaaring magkaroon ng isang bansa bumpkin tulad ng kanya tulad ng kasanayan? Hindi ako naniniwala. Kaya ganon ito. Kaya ganon ito. Lahat kayo ay nadala sa mukhang ordinaryo ang batang to, pero ang density ng kalamnan niya ay ilang beses to sa normal. Likas na makalangit ang lakas niya. Huwag kang magpanday, pare. Magbunton ka na lang ng laryo. Mali ang napasukan mong trabaho. Manswerte man o likas na kapangyarihan, biyaya ang masaksihan muli ang pagbagsak ng kulog. Ipinaiiral kong si Chenti ang nagwagi sa paligsahang ito. Hindi ko inasahang kayang gamitin mo ang kapangyarihan ng kulog. Tama ang kutob ko sa'yo. Hindi lang yan. Chenti, magsumikap ka. Kapag nagtagumpay ka, baka maging sayo ang binibini. Satsat. Ano ang espesyal dito? Probinsyano lang yan. Pawerang istorbong himala. Walang teknik. Sa madaling salita, swerte lang. Ginoong mo, Panday ka pa rin? Ni di mo tinalo ang taga-baryo. Wala ka ng silbi sa akin. hindi po, hindi. Ginoong mo, hindi po karaniwang taga-baryo yon. Isang pandurog na may 1,000 dagundong. Kahit maestro di kayang gawin to. Hindi lang lakas yan. Kayang galawin bawat litid at kontrolado ang sobrang lakas na puwersa. Mabubuwal ang katawan niya kung di ganon. Isa lang sa Daxia ang may kakayahang to. Kaya ba, baka ikaw ay... Layas ka. Wala kang silbit, palagi ka pang nagdadahilan. Natalo ka. Tapos na. Sino kaya siya? Baka ang hari ng pagpapanday? Hindi dapat yon. Huwag kang magyabang. Swinerte ka lang sa unang round dahil sa malakas na katulong. Sa susunod na 2 round, papaluhurin kita. Natalo ka na nga, ang yabang mo pa rin. Ang kapangandalawang round ay tungkol sa pagpapakinis. Ang pagpapanday ay porma lang. Ang pagpapakinis ang nagpapatalim ng espada, pinakamahalagang bahagi ito. Sinusubok dito ang pagtutulong ng isip, mata at kamay. Napakahirap na pagsubok. Tama, ang mga dalubhasang tagapakinis ay may matinding konsentrasyon. Dapat buong puso ang focus nila habang nagpapakinis, walang istorbo. Ang magaling na tagapakinis ay kayang gawing kahanga-hanga ang kahit na anong kagamitan. Tama, ang may pinakamakinis na gawa ang mananalo. Magsimula na ang kompetisyon. Sige, ako na sa pangalawang round. Hoy Totoy, ang lakas mo. Paano kaya sa kama? Kapag nanalo ka sa akin ka ngayong gabi. Ako iyo ngayong gabi. Anong ginagawa mo? Saan galing ang sirena na to? Sino ang pinagtatarget mo? Kayo dalawa, umalis kayo sa daan. Sa pagpapakinis, tunay na walang katapat ang teknik ko. Di tulad ng mga taong puro lakas lang ang alam. Ang napagpapakinis ay parang ligayang pag-ibig. Bukod sa lakas, kailangan din ng teknik. Mag-ingat, hindi karaniwang tao to. Umalis ka sa harap ko. Akala mo ba eksperto ka? Manood ka na lang kung paano ang tunay na dalubhasa. Bumalik ka. Hindi mo siya kayang talunin. Di mo ba narinig si tatay? Sabi niya, umuwi ka agad. Hindi pa ako natalo sa harap ng babae. Panoorin mo.
Tay, kilala mo ba siya? Kung di ako nagkakamali, siya ang babaeng sikat sa kasamaan. Ganda, pakikinisin ko siyang kasinlambot ng katawan mo. Ganito ba kalambot? Mo Fong, huwag kang mauto niya. Walang kuryantang gilingan. Paano niya ginagalaw ang mga daliri sa pagpapakinis? Hindi, tingnan mong mabuti. Ang mga bahaging kinain ng kamay niya ay pino na. Ang galing ng mga kamay niya. Talagang ginamit niya ang lakas ng loob para pahinugin ang bakal. Daang beses pa itong mas tumpak kaysa makina. Ano? Lakas ng loob? Tama nga. Sa murang edad, sanay na siya sa lakas ng loob na kayang paluwagin ang bakal. Gamit lang ang kamay, kayang humasa ng espada. Naalala ko, siya kaya ang pulang balo na pinalayas sa pamayanan ng mga panday? Oo, siya na nga talaga. Pinalayas? Dahil sa sobrang radikal na pamamaraan? Kinamit niya ang dugo ng lalaki bilang pampatalas ng espada. Marami na sigurong nalugmok sa kamay niya. Delikado ba si Mo Feng ngayon? Noong araw, ang hari ng pagpapanday ay kamay lang ang gamit panghasa. Kayang pinuin ang bakal na galing sa bituin. Ang galing magpanday ng walang gamit. Kapag nakita ko siya, dapat kong Anong dapat mong gawin? hindi ko na siya palalampasin ulit. Hala, tigilan mo na yan agad. Gusto mo ba ito? Gusto ko ito. Paano naman ito? Ipagpatuloy. Tuloy lang. Tay, anong ginagawa mo? Bakit ako pinag-uusapan? Tingnan mo na lang ang sarili mo. Kung isang hakbang pa ang naantala ko, ang kamay mo'y nasira na. Kumuha ng pera para puksain ng iba. Ngayon, babaliin ko kayong lahat. Anong ginagawa niyo? Pinaghirapan kong patalasin, kasiraan mo lahat. Basag na, paano ako mananalo? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Parang may master sa kabila. Nasira ang internal energy ko at humina ang martial arts ko. Mr. Mo, kakaiba rito. Umalis na tayo. Basura, saan mo ako papunta? Sa iki ng MoCorp, hindi ako aalis. Tsaka nanalo na ako. Bakit ako aalis? Tama ba, Mr. Kane? Totoong may sira ang Mo Feng. Ang Red Widow ay perpekto. Si Mo King Feng ang panalo. Dapat ako nanalo, kasalanan mo to. Lumabas ka. Tagal ko nang ayaw sa kanya. Wala siyang ambag kundi sirain mga bagay. Young Master Mo, sabihin mo lang pasabugin ko bungo niya. Ako, sigurado kang paalisin mo ako. Tingnan mo ugali mo. Sinabi ng umalis ka, babala. Kahit may kulang si Mo Xuanfei, hindi mo siya pwedeng saktan. Mr. Chen, ayos ka lang ba? Mo Xuanfei, bakit mo ginawa to para sa isang walang kwenta? Humihingi ako ng... Anong lakas ng loob mong paluin ako? Sinabi kong mag-sorry ka. Itay. Anong ginagawa mo't nakatayo ka dyan? Humingi ka ng tawad. Itay, pati ikaw ay kumampi sa walang kwentang to. Walang utang na loob. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo ito at tingnang mabuti. Ano ang special sa sirang produktong to? Lumabas ka na? Tay, patas na 101 ngayon. Susunod na laban ang decisive. Katawa-tawa. Naglalaro lang ako noon. Ngayon seryoso na. Parehong mapapasa akin ang pamilyang mo at ang mga kamay niyong magkapatid. Paano nagkaroon ng ganitong salbahe sa angkanang mo? Kahihiyan ito sa mga ninuno natin. Walang kwenta ang salitaan. Lakas lang ang basehan. Sige, tama siya. Gino, salamat sa pagsagip kanina. Mas matino pala ang ama kaysa anak. Ginoong Mo, Pumunta ka na lang sa testing room para matest.
Okay, ito na ang huling yugto ng pagpapanday, ang pagpapatinag. Nakasalalay sa huling hakbang na ito ang kalidad ng produkto. Kung maayos ang pagpapatinag, lalago ng husto ang kalidad. Kaya kailangan ng dalawang kalahok, isang tagapamahala at katulong. Pagkatapos, pagtutunggaling kung alin ang mas matalas ang tabas. Magsimula na tayo. Ito na ang huling baraha ko. Master Zhao, panahon na para sumabak kayo. Ano ba tong kabaliwan na to? Sige, ituturo ko sa iyo ang tunay na diwa ng pagpapatinag. Lew kumarte di arbobong moment of kinyuma pagkakakilalan. Hindi ako maestro, pero sapat ang kaalaman kong talunin kayo. Ang tanda-tanda mo na sa paligsahan ka pa napadpad. Umuwi ka na lang. Huwag kang bastos. Ang mangmang ay walang takot. Sandali lang. Parang kilala ko ang matandang to. Si Zhao Wuji pala to. Kampiyon ng unang pandaigdigang paligsahan. Totoo bang siya ang naging kampiyon noon? Mahigit 30 taon na ang nakalipas mula noong unang paligsahan. Kung noon pa man ay magaling na siya, gaano pa kaya ngayon? Kuya, ang inanyayahan mo ay dalubhasang panday. Ginagamit mo ang iyong katandaang panlalamang sa amin. Hindi mo sinabing bawal ang eksperto. Matagal ko nang sasabihin kita, sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob? Hindi sapat ang karangalan lang. May iba pa akong pagkakakilanlan. Ibang pagkakakilanlan? Ako ang tunay na guro ng hari ng pagpanday. Ano? Ano daw? Ang guro ng hari ng pagpanday? Guro? Kailan pa ako nagkaroon nito? Pero parang kilala ko siya. Sino ba talaga siya? Alam mo ba kung bakit hari siya? Dahil kay Guro Zhao. Kung wala siya, walang hari ng pagpanday. Ngayong malapit na ang convention at wala ang hari, pinabalik namin si Guro Zhao para sa karangalan ng Daxia. Tay, gipit na tayo. Kahit magdala tayo ng eksperto, hindi natin siya kayang talunin. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ka. Mo Xuanfei, alam mong mahal ka ng anak ng Pangulo. Ayoko sanang sakta ng iyong mga bihasang kamay. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung susunod ka sa akin, ligtas ang buhay ng pamilya mo. Panaginip mo yan! Napakasama niya. Mabuti pang mamatay ako kaysa pakasal sa kanya. Tatay, makinig ka. Ikaw na mauna. Ako na ang lalaban sa kanya. Bilisan mo! Baka mayroon pang kaunting pag-asa. Ginoong Chen, nais mo bang maging katulong ng anak kong babae? Panginoon ng pamilya, ang labanang ito ay buhay at kamatayan ng angkan mo. Dapat kayong maging katulong. Walang katapat ang galing ni Binibini sa pagpapanday, ngunit kailangan ng katulong na bihasa sa pagkontrol ng init. Puro lakas lang ang kayang gawin niya at hindi ito sapat. Pakiusap, Ginoo. Kumilos na kayo. Bakit siya lumuhod? Si Ginoong Mo ay napaka-proud, ngunit lumuhod pa siya sa isang hamak na probinsyano. Bakit mo ginawa yan? Ginoong Chen, ito ang huling laban para sa buhay ng angkan mo. Kung tutulong ka sa akin, ako si Mo Xuanfei ay nanunumpang pakakasalan kita. Mo Xuanfei, nawawala na ba ang ulo mo? Ikaw ang babae ni Binatang Duan. Kino? Ito ang... Anong espesyal sa lalaking to? Nagluhod pa si Jimo, pati matandang dalaga ay nabighani. Jimo, Binibini, pag-isipang mabuti. Ayokong ipagkatiwala ang buhay natin sa estranghero. Tumahimik ka. Mas gusto kong manalo kaysa inyo. May mga dahilan ako sa paggawa nito. Mukhang nakita na rin ni Xuanfei ang pambihirang kakayahan ni Ji Chen. Kung may mas maraming katulad ni Xuanfei sa angkan ko, mas malayo na ang narating namin. Sige, susubukan ko. Master Zhao, gabayan mo po ako. Pakiusap. Bakit ang lamig? Dapat mainit ang singaw. Para akong nagkukuya-koy sa lamig. Hindi pala lubos na walang kwenta ang matandang to. Lalong gumigiting. Hindi singaw yan. Malamig na hangin yan. Baka naman, ice quenching ito, matalino
di masama. Ice quenching hanga ito at tiyak na matatalo kayo sa round na ito. Ginoong mo, ano nga ba ang pagpapatigas ng yelo? Tubig ang gamit natin sa pagpapatigas. Pwede rin kayang yelo ang gamitin? Ang ice quenching ay agad magpapakristal sa metal. Nagdudulot ng ganap na pagbabagong pisikal at kemikal nito. Kahit bakal na basura, sa prosesong ito ng pag-init at pagpapatigas, magiging mataas na kalidad na materyales. Ice quenching, di ba yan ang technique ng Forging King? Paano nila ito nalaman? Sulit ang pagpunta rito para lang masaksihan ang ice quenching ng personal. Nakakatakot. Mayroon palang ganito kalakas na paraan ang pagpapatigas sa mundo. Bakit hindi pa nagsisimula ang binibini? Anong hinihintay niya? Maliwanag, alam niyang matatalo kaya takot niyang simulan ang pagpapatigas? Sirang produkto na yan. Sa pressure ng ice quenching ni Master Zhao, wala na siyang pag-asa. Sino ka para husgahan siya? Sa ice quenching, walang makakatalo sa kanya maliban sa Forging King. Mukhang tapos na si Master Zhao, makinis na parang salamin at malamig na kumikinang. Ito pinakamagandang espada kong nakita. Sige, natalo kami. Hindi ganoon kadaling sumuko. Walang galang sa matatanda. Bibigyan kita ng leksyon. Anak, bakit di mo pa ibinaba ang espada? Gusto mong maging yelong estatwa? Paano niya ipapatigas kung kulang sa init? Hindi na to usapin ng init ngayon. Xuanfei. Natalo kami. Hindi kami natalo. Kung magmamalaki ka, huwag mo kaming sisihin kung mapahiya ka. Xuanfei, bitawan mo na. Nawala ang apoy sa pandayan. Talo na tayo. Hindi pa tayo talo. Kung ayaw mong sumunod, huwag mo akong sisihin. Talo na ba talaga? Ayaw ko itong tanggapin. Hindi ko matanggap. Ginoong Chen, Ako na ang bahala. Nagtatawa ba ako? Katulong lang ito? Nangangahas pa? Akala ko dekorasyon lang siya. Madulas ang pagpapatigas. Paano mauunawaan to ng probinsyanong puro lakas lang alam? Manghamon pa sa dalubhasa. Ginoong Chen, bumaba ka na. Hindi natin kaya ang taong ito. Umaamin na kami. Umalis na kayo. Huwag kang magkamali. May koneksyon ito sa akin. Ako ang maglilinis sa angkan namin. Ako na. Inaapi mo ako? Wala ka yatang alam sa pagpapatigas. Tapos na ito. Sayang lang ang oras natin. Ginoong Kane, ihayag nyo na ang resulta. May sikretong baraha kaya tong batang ito? Naalala ko na. Tagasunod ka ng hari ng pagpapanday pero tagabuhat ka lang na hindi naman karapat-dapat. Manghahamon ka pagkatapos ng kakarampot mong alam. Nagpapanggap ka pang guro niya. Kayabangan. Paano niya nalaman yun? Mayabang na bata. Takot ka na. Nagkakalat ka na lang ng kalokohan. Hindi ka pa susuko? Sige, tuturuan kita. Alamin mo ang parusa sa paghamon sa dalubhasa. 1,000,000 pagyayelo. Maliit na trick lang yan. Mangas ka pang magmalaki sa harap ng eksperto, naglalagablab na apoy sa kalangitan. Ginoong mo, hindi ito kapanipaniwala. Itong kalahating tapos na produkto ba ay kay Chentai? Ang tibay at kinang ay antas ng pamanang kayamanan. Himala. Tunay na himala. Tanging ang maalamat na thunder forging technique ang may ganitong kadalubhasaan. Sandali, kidlat ng 10,000 Jun. Ang Thunderbolts of 10,000 Jun ni Chen Ti. Hari na siya ng pagpapanday. Nakikita ko ba ito ng tama? Ito ang pinakamahusay na sky burning quenching. So, sky burning quenching. Pinapainit at pinalalamig ng sabay para matanggal ang dumi sa metal. Mas higit ito sa 1,000 miles of ice freeze. Naiintindihan ko na dahil ginamit ni Zhao Wuji ang 1,000 miles of ice freeze. Bumaba ang temperatura. Kaya naman perpektong pagkakataon para sa burning flames scorch the sky.
Hindi lang nasira ang espada, nakinabang pa tayo kay Zhao Wuji. Imposible! Paano mo nalaman ang burning flames scorch the sky? Hindi ito burning flames scorch the sky. Nagdaya ka siguro. May sira yata ang pugon. Ginoong Kane, susubukan ko ang espada. Tapos na ang quenching. Ngayon na ang huling hakbang, pagsubok ng espada. Ginoong Zhao, sigurado ka ba? Huwag mo akong biguin. Huwag kang mag-alala. Nagkukunwari lang yang bata. Ang sky burning quenching technique ay kay hari ng pagpapanday lang. Naniniwala ka bang siya ang hari ng pagpapanday? Siyempre hindi. Yun na yun. At siguradong sigurado ako sa aking pamamaraan. Ilabas mo na. Ito ang pinakamatigas na bakal sa mundo. Black steel. 10,000 gin ang bakal para sa isang piraso. Ang dami nitong tonelada dito. Mu Qingfeng, pinaghirapan mo talaga to? Siyempre naman. Buong tiwala ako kay Ginoong Zhao. Magsimula na tayo. Panooring mabuti. Kayong lahat. Nasira Black Steel 2 ah. Kahit Black Steel, pinuputol nito parang putik. Top 10 sa rankings ng Great siya ang talas nito. Kasinungalingan. Kahit top 10 weapons di makakagawa nito. Talong-talo na tayo. Kayong dalawa naman. Anong ibig mong sabihin? Lakas sa lubong. Susuko ka na ba? Wag na tayong magpahiya. Ginoong Chen, ilabas mo ang espada. Tanggap na namin ang pagkatalo. Hindi mailabas. Bakit hindi mabunot? Sobrang talas at may espiritong nakakamatay. Kapag nabunot, may mamamatay. Para iwas disgrasya, huwag nang bunutin. Papatayin mo ba ako? Katawa-tawa, Third Key. Alam mo ba talaga ang Third Key? Kahit magsama-sama kami ni New Delhi at Master Zhao para gumawa ng tabak na kasama sa top 10 sa Daxia, imposible pa ring magkaroon ng Sword Key. Bata, nawawala ba sa sarili mo? Sa panahon ng paghina ng mahika, nagmamalaki ka sa sword key. Akala mo makakagawa ka ng pangalawang Xuanyuan sword? Hari ka ba talaga ng pagpapanday? Nagpapa-impression lang siya. Pero nung nasira ang tabak sa pagpapatinag, takot na siyang bunutin. Sige, batang hamak. Gusto kong makita kung uubra ang tabak mo. Huwag nang magsubok sa Black Steel. Diri-diretso na tayo sa labanan. Magandang ideya ito. Ginoong Kane, ano sa palagay mo? Walang duda, basta parehong sang-ayon, parehas din ang patakaran sa International Cold Weapons Competition. Gusto mo ba talagang mamatay? Huling payo, sumuko ka na at bumalik sa tamang landas. Kung may bayag ka, lumapit ka, tituturo ko ang paggalang sa guro at moralidad. Ang kapalaran mula sa langit ay may pag-asa. Ngunit kapag sariling kamalian, wala nang lunas. Sandali, huwag mong bunutin ang espada. Huwag bunutin ang espada. Kapag ginawa niya, may mamamatay talaga. Binata, ano pong pinagsasabi ninyo? Alam kong gusto mong ipagtanggol si Jimo, pero nagmamagaling lang ito. Binata, hindi ba kayo mismo ang nanghahamak sa kanya? Ano nang nangyari sa'yo? Ano ba ang alam mo? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay... Hindi ko pa maaaring ibunyag ang pagkakakilanlan ni Chen Team ngayon. Una, hindi ako lubos na sigurado dito. Pangalawa, kung siya nga ang hari ng pagpapanday, dapat itong sikreto ng angkan mo. Kakaunti lang dapat ang nakakaalam. Mofong, sino nga ba si Chenti? Hindi natin siya pwedeng pahintuin. Kapag may sinabi siyang mamamatay, totoo yan, uurong kayong lahat, bilis! Ang gagaling ninyong magpanggap. Sayang ang talento sa pabrika. Bakit hindi na lang kayo maging artista? Naggulo ito sa pag-uwi. Biglang nagbago ang pananaw nito kay Chen Tai. May nadiskubre kaya siya? Malalaman ko rin ang balak ninyo pagkatapos kong magsiyasat. Tol, ibubunot mo na ba yung espada mo o hindi? Ipipilit mo talagang bunutin ko ang aking espada. Bunot! 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 Pagbibigyan kita. Ang kidlat ng espada ay lalagos sa 30,000 milya. Liwanag nitong papaniigin ang 19 na lalawigan. Paano ito nangyari? Di ko mapaimulat ang mata. Sword energy ba ito? Sobrang nakakabulag. Halos mabulag ako.
Ji-Chen, ibalik mo agad ang espada. Sword key. Ito nga ang sword key. Sa buhay ko, nakita kong may sword key. Wala na akong pagsisisi. Tingnan mo si Zhao Wuji. Paano ito nangyari? Hindi ka panipaniwala ang kanyang pagkamatay. Sword Shay ang pumatay. Dumugo maging ang kaloban. Himala talaga. Tunay na himala. Sword key nga. Pumapatay kahit walang katawan. Lampas sa mundo natin. Ang pagputol ng bakal ay luma na. Kapag humugot, pintong liwanag ang sumabog sa talim. Oh, nasira maging ang espadang pumutol sa bakal, lalo na laman ng tao. Sa mundo ngayon, isa lang ang nakagagawa ng sword key. Sino? Sino? Sabihin mo na. Di na ako makapaghintay. Siya ang hari ng pagpapanday. Si Chen Tie pala ang hari ng pagpanday. Ang panday na kinuha ko sa probinsya ay siya palang hari ng pagpanday. Naalala ko na, ang matangkad na lalaki at makapangyarihang aura, nakita ko siya sa paligsahan. Siya ang hari ng pagpanday. Sandali, hindi ba nawawala ang hari ng pagpanday? Sabi nila pinatay siya ng mga Hapon. Pero sa panahon ngayon, sino ang makakagawa ng napakatalas na espada? Sino ang kayang gumamit ng apoy na kayang sumunog ng langit? Ang hari ng pagpanday. Ang hari ng pagpanday, 5 taon kitang hinanap. Ikaw nga ba talaga ang hari ng pagpanday? Totoo ba yun? Wala na. Tapos na ang lahat. Kung si Chen Tie ang hari ng pagpanday, nanalo na ba tayo sa ikatlong round? Tama. Kahit sino pa si Ji-Chen, totoo ang nangyari. Kayo ang nanalo sa ikatlong round. Inihahayag ko na kayo ang tunay na nagwagi. Yes, nanalo tayo! Ginoong Chen, idolo kita. Napilitan lang akong labanan kayo. Ako ang tagapagmana ng Dragon Fist Hammer Technique. Pwede ba akong maging estudyante ninyo? Tumabi ka. Muntik mo akong mapatay. Hindi ka tatanggapin ng hari ng pagpapanday bilang alagad. Ginoong Chen, ano ang palagay mo sa akin? Pakitanggapin po ako bilang alagad ninyo. Magkampi naman tayo. Mahal ka ng kapatid kong babae. Kapag pinakasalan mo siya, magiging pamilya tayo. Ito po ang forging manual ng aming pamilyang Mo. Ano sa palagay ninyo? Ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kapalang mukha. Ako lang ang karapat-dapat maging alagad ni Ji-Chen. Maglilingkod ako sa araw at magpapainit ng kama sa gabi. Bakit hindi gumagalaw ang hari ng pagpapanday? Baka hindi siya ang tunay? Chen Tie, ikaw ba ang hari ng pagpapanday? Ang hari ng pagpapanday. Hindi ako ang hari ng pagpapanday. Imposible. Tanging ang hari lang ang makakagawa ng ganitong espadang key. Kung hindi ikaw, sino pa? Tama, huwag kang magpakumbaba. Paumanhin sa aking pagwawalang bahala noong una. Salamat sa pagligtas mo sa aming pamilyang mo. Maraming salamat. Ate, ang galing mo talagang humusga. Anong pinagsasasabi mo? Sige, usapan natin ang iba pa mamaya. Oras na para sa negosyo. Pangalawang kuya, natalo ka. Anong gusto mong gawin? Magkapatid tayo. Ganyan talaga, dapat. Tapusin mo na ang sarili mo. Kuya, pasensya na sa katangahan ko. Huwag ninyong putulin ang litid ko. Mawawalan ako ng kakayahang mamuhay ng maayos. Ngayon humihingi ka ng awa, ngunit noong pinuputol mo ang litid namin, hindi mo ba naisip ang samahan ng pamilya? Tama. Akala mo ba madali kaming apihin? Mo Ching-Feng, pinagdududahan mo ba ang autoridad ng hurado ng International Forging Competition? Hindi po. Kuya, bigyan naman po ako ng pagkakataong mabuhay. Sige na. Umalis ka na. Tatay, basta mo na lang siya pinaalis. Kapatid ko pa rin siya. Dapat tayong magpatawad kung kaya. Salamat, kuya. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Paano tatanggapin ng hari ng pagpapanday ang tulad ninyo? Lumabas na. Ngayon din. Umalis na rin tayo. Kailangan kong tiyakin ang pagkakakilala ng taong ito. Mr. Mo, pagbati.
Ito ang imbitasyon. Ingatan niyo po. Mauuna na kami. Xuanfei, samahan mo si Mr. Chen sa Forging Association para sa pagpaparehistro. Sige. Mr. Chen, nagbago na ang paligsahan sa pagpapanday. Ang pamilyang mo ay nakasalalay sa inyo. Pinataduan, ginawa ko na ang lahat. Hindi ko makuha ang banal na aklat ng pagpapanday. Kayo na lang ang makakapagpasya nito. Isang probinsyanong swertihan lang siya. Sa harap ng Forgers Guild ko, parang pinagpatong-patong na itlog lang siya. Oh, atin na yan. Huwag kayong mag-alala, matagal ko nang inihanda. Kayo na may huwag munang papakita. Nasolusyonan ko na ang mga hapon, diretsyo na kayo roon. Maraming salamat po, Pinataduan. Sa paligsahang ito, Japan ang siguradong mananalo. Sanay patas din ang trato ng angkanduan. Ang kanduan ba yung may sagradong Xuanyuan sword? Tama. Dahil nga sa Xuanyuan sword na nakuha nila noon, sila ang namumuno sa lahat ng pagpapatanyag sa Haicheng. Xuanfei, huwag ka na sanang pumasok. Baka kasi Okay lang. Lehitimo ang rehistro natin. Hindi tayo kayang pigilan ni Duan Chang. Kumusta? Heto ang aming registration letter. Paumanhin, puno na ang kuwota. Balik kayo makalipas ang 3 taon. Bakit? Personal itong imbitasyon na bigay ni Mr. Kane sa amin. Nagdesisyon si Yang Sheng, pangalawa sa mundo sa pagpapanday, na sumali sa huling minuto. Napalitan na ang kuwota nyo. Umuwi na kayo sa pinanggalingan nyo. Si Yang Teng, ang alagad ng hari ng pagpapanday na Yang Teng. Kadugat. Pagkatapos ng aksidente ng Forging King, biglang lumitaw si Yang Zheng. Hinihinala kong nakipagsabuatan siya sa mga hapon para saktan ang Forging King. Anong kalokohan to? Siya ang hari ng pagpapanday at simbolo ng pinakamagaling sa industriya ng Daxia. Kahit aso sa pamilya nila ay mas malakas kaysa sa inyong lahat. Ano ba ang sinasabi mo? Kami ang angkan mo mula sa Haicheng. Angkan mo pala. Dati may kakayahan kayo, pero nang mabali ang kamay ni Mo King Hai, naglaho na ang lahat ng kanilang karangalan. Sa inyong kalagayan ngayon, makikipagkompetensya pa kayo, wala kayong karapatan. Ganun ba? Papuntahin niyo si Duan Chang at makikipag-usap ako sa kanya. Hoy mismo, hindi mo siya pwedeng tawaging young master. Kung gusto mo siya makita, pakasal ka na lang sa angkanduan. Papasukin kita ngayon din. Kailan pa naging mapagmataas ang Forging Association? Puro seniority at pangungurakot. Pangalawa sa mundo, dapat ba kayong ipagmalaki? Simula nang magretiro ang Forging King, 5 taon na kayong natalo ng mga dayuhan. Wala na kayong silbi sa pwesto ninyo. Tawagin niyo ang presidente ninyo. Itatanong ko kung anong klaseng tao ang pinapasok niya dito. Sino ka ba? Ano akala mo sa sarili mo? Hindi basta-basta makikita ang presidente. Sabihin mo sa presidente niyo, may dating kakilala siyang dumating para kunin ang ipinagkatiwala niya 5 taon na ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin? May utang pa ba sa'yo ang Pangulo? Sabihin mo na lang sa kanya. Ibigay mo ito sa kanya. Kung may sisihin man, ako ang pananagutan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi alam ng Pangulo, alam mo ang kahihinatnan kapag lumabas siya. Inay, kung hindi na babalik ang Forging King, sa atin na ba ang espada Xuanyuan? Nagdala ng karangalan ng espada Xuanyuan sa pamilya natin. Noong nasugatan ng Forging King, takot siyang mapunta ang espada sa ibang lahi. Naipagkatiwala niya sa akin nang dumaan ako, pero hindi talaga ito atin. Pangulo, narito ang pamilyang mo para magparehistro. May dala silang taong nagsabing may utang ka sa kanya at kukunin niya. Kalokohan! Ang yaman ng pamilya Duan. Paano tayo magkakautang? Paalisin mo sila? Sandali, nasabi ba niya kung ano ang kukunin niya? Hindi niya sinabi pero ito ang ibinigay niya. Sumama ka sa akin. Gaano nakatagal? Walang lumalabas. Nagsisinungaling ka nga. Binibining mo, huwag mo akong sisihin. Kayo ang pumunta rito. Ayon sa utos ng panganay, kulungin sila. Mga guwardya. Anong ginagawa niyo?
Kung hindi kami papapasukin, aalis na kami. Gusto niyo pa kaming arestuhin? Pinalayas na kita kanina, hindi ka umalis. Pasensya, huli na para umalis. Ito ang samahan ng pagpapanday na sinasamba ang espadang Xuanyuan ng hari ng pagpapanday. Walang magwawala dito. Parang sinasadya nyo to. Gusto nyo ba ng away? Sige, takot ba kami sa inyo? Laban. Tigil? Hindo. Pangulo, sakto po ang dating nyo. Hindi namin mapakinggan ang mga to. Gusto nilang sumali sa paligsahan kahit labag sa patakaran. Ginagabayan lang namin sila. Xuanfei, kung gusto mo sa paligsahan, diretsuhin mo sana ako. Bakit dinadala pa ang nanay ko? Hindi na kailangan. Maliit lang ang templo ng pamilya mo para sa tulad mo. Yan ba ang pandekораsyong espada na dala mo? Oh, Xiaoliu, nagkita na naman tayo. Xiao Liu. Bastos ka, ang lakas ng loob mo. Kuya Chen, tatawagin mo ba si President ng Forging Association na Xiao Liu? Walang respeto. Pasensya na po, President. Hindi niya sinasadya. Nagalit lang siya sa patas na trato ng mga tauhan ninyo. Ito yung batang panday mula probinsya. Probinsyanong walang alam sa mundo. Si Mr. Chen, hindi ba? Dahil may dala kang alaala ng dating kaibigan, bibigyan kita ng konting respeto. Walang utang na loob kayo, wala kayong lugar sa Forging Association, tanggal kayo. President, pakiusap. Sa ngalan ng aming matagal na serbisyo, patawarin niyo kami. Young Master, tulungan nyo kami. Bakit nandito ka pa? Nay, anong problema mo? Paano nagkaganong impluwensya ang batang to? Posibleng siya ang Forging King. Imposible, Nay. Hindi mo ba sinabing nakamaskara ang Forging King noon? Pero yung tassel ng espada niya, Malubha ang sugat ng Forging King noon. Malamang patay na siya. Kung buhay siya, matagal na sana niya kinuha ang Xuanyuan sword. Baka nakapulot lang to. mukhang tama ka. Pwede bang ibalik na ang mga gamit ko? Tinanggal ko na sila bilang respeto sa'yo. Pero ang bagay na yon, pag-aari ng Forging Association, hindi namin maibabalik. Ang espadang Xuanyuan ay nasa akin na. Kung gusto mong ibigay ko, huwag kang mangarap. Parang ahas na gustong lunukin ng elepante. Naintindihan ko, tara na. Tara na sa loob. Teka muna. Kailan ko sinabing papasukin kayo? Ano kung kukunin ko? Kailan naging sa iyo lang ang samahan ng panday? Katarantaduhan! Karapat-dapat ba ang pamilyang mo sa paligsahan ng pagpanday? Mukhang sinuhulan mo si G. Kane para makakuha ng liham ng aplikasyon. Kalokohan! Harapin natin si G. Kane ng personal. Bala si G. Kane sa mahahalagang bagay. Sino ang mag-aabala sa kanya? Kung pilit kayong papasok, ipakita ninyong kaya ninyo. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, labang hanggang kamatayan. Ano? Laban hanggang kamatayan? Mo Xuanfei, bibigyan kita ng tsansang makipaglaban sa akin hanggang kamatayan. Kung manalo ka, mawawala ang ating kasunduan at makakalahok ka sa komperensya ng pagpanday. Pero kung matalo ka, iiwan mo ang mundo ng pagpanday at magiging asawa ko. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang kahulugan ng labang hanggang kamatayan sa mundo ng paggawa ng sandata? Papatayan talaga. Eh kung hindi mo kami papasukin, pwede naman kaming hindi sumali. Kung gustong takutin kami, diretsuhin mo. Huwag kang maging hamak. Chenti, alis na tayo. Alam kong hindi kayo maglakas loob. Umalis na kayo rito. Sinong nagsabing takot kami? Tatanggapin ko ito para sa kanya. Hindi, Ginoong Chen. Di marunong si Xuanfei sa pagpapanday. Alam lang niya paninikit. Pag pinanday mo siya, talo sigurado. Ang samahang pagpapanday ay puno ng bihasang panday, mas malakas pa kay New Delhi. Bagamat playboy si Duan Chang, kilala siya sa mundo ng pagpapanday. Pangalawa pa sa mundo ang kanyang maestro na si Yang Zhen. Apo ka pala ni Yang Zhen. Akala ko nagkukunwaring duwag ka lang. Disipulo ko si Yang Zhen kaya sa turingan na po ko siya? Hinamak mo ako. Dagdag kong kondisyon. Kapag nanalo ako, kukunin ko buhay mo. Ginoong Chen, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Di madaling kunin ang aking gamit. May kapalit na buhay ang makikiapid. Linisin ang palihan, ihanda ang mga kagamitan. Tatlong sunod na panalo ni Chen Ti sa pabrika ng mod. Nay, huwag kayong mabahala. Planado na ang labanang patayan kay Mo Xuanfei. Matalino ka kapag nakuha mo ang sekretong manual ng pamilya mo sa pagpapanday.
Malapit na tayong maghari sa mundo ng pagpapanday sa Daxia. Dapat ako ang manalo sa labanang patayan. Tiwalang lang. Nakompromiso na ang bakal ni Mo Xuanfei. OA Kanay. Baguhan lang sa pagpapanday si Mo Xuanfei. Ang ingat ang susi sa tagumpay. Di dapat mabuhay si Chen Tai. Dapat sa akin mapunta ang Xuanyuan Sword. Matagal na akong hindi nakakita ng labanang hanggang kamatayan. Parehong angkan mo mula Haicheng at si Duan Chang ng Asosasyon ng Pagpapanday. Bakit si Mo Xuanfei ang ipadala ng angkan mo? Sa pagkakaalam ko, hindi siya marunong magpanday. Sa angkan mo, may 3 espesyalista. Pagpapanday kay Mo Qinghai, pagpapakintab kay Mo Feng, at pagtitigas ng bakal kay Mo Xuanfei. Nalilito rin ako. Mukhang masyadong marupok si Mo Xuanfei. Parang hindi makakabuhat ng martilyo. Hahaha. Bakit ang bigat nito? Di ko mabuhat. Mo Xuanfei, nagbibiro ka ba? Di mo mabuhat ang 50 kilog martilyo. Anong pandala mo? Gusto mo pang masahe ang dalhin ko? Hahaha. Paano ako mananalo kung di ko mabuhat ang martilyo? Kuya Chen, may galit ba ang kapatid ko sa'yo? Bakit mo siya sinisiraan? Dumating na ang presidente. Magandang araw po, Pangulo. Ang labanang ito ay pinatotohanan ng Asosasyon ng Pagpapanday. Lahat ng panauhin dito ay mga dalubhasa at pantas sa pagpapanday ng Daxia. Makisa po tayo sa pagtitiyak ng patas at walang kinikilingang labanan. Maaring gumamit ng anumang bakal sa lamesa para gumawa ng sandata. Walang restriksyon sa hugis. Ang sandatang makakalog sa espadang Xuanyuan ang siyang magwawagi. Espadang Xuanyuan, ginamit pala ang Espadang Xuanyuan bilang sukatan. Paano kung masira ito? Yaman bansa ito mula sa hari ng pagpapanday. Siraan ang Espadang Xuan? Biro mo? Napakahirap lang nito kahit kumanig lang. Sa ngalan ng asosasyon, sisimulan na natin ang labanang hanggang kamatayan. Hindi ko nga mabuhat ang martilyo. Masyado ba akong padalos-dalos ng pumayag sa duel na ito? Hindi pagkapadalos-dalos, kundi katangahan. Alam nating pang-aalipusta ito, pero pumayag pa rin tayo. Naniniwala ako kay Chen. Hindi usapin ng paniniwala. Talagang hindi natin ito magagawa. Huwag kang mabahala. Pinakamasama sa pagpapanday ang hindi tahimik na isip. Tuturuan kita ng ritmo. Matututuhan mo habang nagpapanday. Tama ba ang narinig ko? Sa ngayon lang ituturo? Gaano mo ako kinamumuhian? Huwag mo siyang pansinin. Sundin mo lang ang mga utos ko. Hawakan ang martilyong may bigat na libra. Buhating parang balahibo sa gaan. Isip at kamay ay magkaisa kakambal ng kulog mula sa langit at lupa. Bakit kusa na lang gumagalaw ang mga kamay ko? Nabubuhat ko ang martilyong libra para lang itong balahibo. Hindi ito kapanipaniwala. Tama ba ang nakita ko? Martilyong libra ito! Martilyong libra! Kanina hindi mabuhat. Ngayon nabubuhat ng may ritmo lang. Unang beses kong makakita ng magandang babaeng nagpapanday. Ang ganda ng tanawin. Pawis na pabango, nakakagiliw. Paano mo nagawa yon? Ano ang ginagawa mo? Huwag magpa-distractos, magsimula ka na. Ano kung mabuhat mo ang martilyo? Magaling ka man, ipapakita ko ang tunay na pagpapanday. Kidlat na may lakas na 1,000 Jun. Kidlat na may 1,000 Jun na lakas. Kidlat na may 1,000 Jun na lakas yan ang teknikang pangunahin ng hari ng pagpapanday. Paano naturo ni Yang Zhen ang Thunderous Forging Technique kay Duan Chang? Hindi, kulang sa init. Konting kidlat lang yan, pangbaguhan lang sa pagpapanday. Di masama. Kahit baguhan, kaya kong panaluhin siya ng lubusan. Di alam ng mga tangang to kung saan nakasalalay ang tagumpay. Una sa lakas ng teknikang panday, pangalawa sa piliing estilo ng armas. Tingnan, halos mabuo na ang panday ni Duan Chang. Ang bilis ng kanyang pagkumpuni. Sa hugis pa lang, alam ko na, gulong ng Birding Dragon yan. Tama, gulong ng Birding Dragon nga talaga. Isang hampas pa lang nitong martilyo, 10,014 na bigat. Kayang-kaya nitong pagalawin ng Xuanyuan Sword. Matalino si Duan Chang sa pagpili ng gulong ng Birding Dragon. Malakas ang momentum at mabigat talaga. Kung espada o karaniwang patalimang pinili, mahihirapan siyang magpakita ng ganitong lakas. Hindi lang yan, tingnan mo. May mga kidlat sa paligid ng talim. Tuloy-tuloy ang paglilinis ng dumi. Karapat-dapat ito sa pandaigdigang paligsahan sa pagpapanday. Ano naman kung gulong ng Birding Dragon? Kaya ko rin yan.
Naku, pareho ang teknikang panday ni na Mo Xuanfei at Duan Chang. Paano nangyari yon? Marunong din kaya siya ng thunderous forging technique? Imposible yan. Paano makakapanday si Mo Xuanfei kung hindi makabuhat ng 1,000 libra? Kinukupit mo ang pamamaraan ko sa pagpapanday. Nakakagulat na may henyo sa pagpapanday ang angkan mo na kayang matuto agad. Madaling gayahin ang anyo, mahirap ang diwa. Paano matututo ng kulog na pagpapanday ng madalian? Panlabas na anyo lang ang meron kayo. Oo, nanakaw lang niya ang mga teknik. Mahigpit ang pangangailangan ng kulog na pagpapanday sa kontrol ng init at lakas. Delikado itong paraan sa katawan. Babae pa siya, hanggang kailan niya kaya? Bakit titigil? Isang hampas na lang ang kailangan. Tapos na ba ang pagpapanday ng ganito kabilis? Mas malakas ang kidlat sa Green Dragon Crescent Blade kaysa kay Jinong Duan. Tingnan niyo mabuti, di lang kulog ito. Pagbaba ng Diyos ng Kidlat. Pinakamataas na antas ng pagpapanday ang pagbaba ng Diyos ng Kidlat. Kalokohan ang sinasabi mo. Manood kayo para malaman ang katotohanan. Dito nagkakatalo ang tagumpay at kabiguan. Manatiling kalmado. Hawak ang Wanshindaomajin na martilyo, ngunit magaan na parang balahibo. Pag-isahin ang isip at kamay. Bababa ang kulog mula sa langit. Dumating na ang Diyos ng Kidlat. Ang tunay na pagbaba ng Diyos ng kulog ang sumanhi sa kidlat. Gaano kataas ang kalidad nitong Green Dragon Crescent Blade? Ang pagbaba ng Diyos ng kulog, daang beses na mas makapangyarihan ang pamamaraang ito kaysa Thunderous Force. Sapat itong itaas ang kalidad ng kagamitan ng tatlong antas na may malaking pagbabago. Himala, tunay na himala ito. Ito'y isang himala. Imposible. Paano ito nangyari? Gwen and deeds to the hour at recorded. Si Ginoong Chenti ba talaga ang nawawalang hari ng pagpapanday? Dapat nating hanapin ang taong ito. Dapat nating pigilan ang mga Hapon na magtagumpay. Gumawa sila ng makabagong teknolohiyang nakakapanday ng kahit anong kalidad na armas gamit lang ang makina. Kapag nagtagumpay sila, magkakaroon ng malaking kapahamakan sa mundo. Pinakanakakatakot, kung magawa nilang gumawa ng maraming top 10 armas ng Daxia, isipin nyo ang magiging resulta. Pasok, kumusta na? Napatunayang ang 10 ay tunay na gawa ng hari ng pagpapanday. Sige, ayos yan. Nasaan na si Chente ngayon? Nasa samahan ng pagpapanday siya. Ayon sa balita, hindi pinayagan ng samahan ang pamilyang Mo na sumali sa kompetisyon, kaya nagkaroon ng away at nagpatayan na ang dalawang panig. Kay sama ng samahang ito, kapag may nangyari sa hari ng pagpapanday, ipapalibing ko silang lahat kasama niya. Sumunod kayo. Halos na. Halos kompleto na ang tagumpay. Ang pagpapanday ay di paghihirap kundi kasiyahan. Hindi ko siya pababayaan magtagumpay. Mas magaganda ang kanyang mga gawa. Kapag nagtagumpay siya, talo na ako. Ano pang hinihintay mo? Mo Xuanfei, ikaw ang may kagagawan nito. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ang sandata ko? Nasaan ang sandata ko? Bakit nasira lahat? Sayang naman. Isang hakbang na lang at magtatagumpay sana siya. Nabulabog lahat sa huling sandali. Akala ko may rehistro ko ang paglitaw ng banal na sandata. Paano nangyari ito? Huling piraso na to. Anong gagawin ko? Kanina ayos pa. Inabangan mo ang mga materyales. Kalokohan. Ang mga materyales ay mula mismo sa samahan ng pagpapanday. Paano ito maabangan? Mas mababa ang kakayahan ni Mo Xuanfei sa pagpapanday. Mahirap talagang dominahin ang pamamaraang pagpapanday na may kulog. Malabis na paniniwala lang ang pag-asa sa pagbaba ng Diyos ng Kidlat. Tiyak na nagkaroon ng kabaliktaran. Mukhang tama nga. Kung mandaraya ang iyong mga kamay, wala nang silbi ito. Pinurol mo ang dalawang tendon ng kamay ko. Anak, kumusta ka na ngayon? Nanay, di na ako makapanday kailanman. Dapat sila'y magbayad. Chente, sobra na ang ginawa mo? Kayo ang unang sumobra. Akala niyo walang pride si Chenti? Kalokohan. Dahil sa kabiguan niyang kontrolin ang Thunderous Forging Technique, kaya sumabog. Tama, nagpapa-impokrito lang si Mo Xuanfei. Baguhan lang siya sa antas na yon, walang sapat na lakas. Nabasag pa niya ang bakal, maliwanag na ang panalo-talo. Na-forge na ang Azure Dragon Crescent Blade ni Duan Chang. Pulbos na lang kay Mo Xuanfei.
Maliwanag na panalo ni Duan Chang. Tapos na ang kompetisyon. Nagkakasabwat kay? Hindi ito patas! Hindi patas! May dayaan pero ayaw aminin. Ganyan ba talaga sa Forging Association? Grabe ito. Nagbubukingan pa kayo. Pinuputol litid ng anak ko. May kapalit to. Life and death battle ito. Puputulin ko litid ng lahat ng tatlo. Talo na kayo. Bakit hindi nyo tanggapin? Sinong nagsabing talo kami? Ubus na materyales. Bakit di kayo sumuko? May natitira pang... Nagbibiro ka? Sa maliit na pirasong ito, anong magagawa mo? Kahit ano pa ang gawin ko, sapat to para talunin ka. Ako na ang hahalili sa kanya. Panaginip lang ng mangmang yan. Sa maliit mong kasangkapan, matatalo mo ang Azure Dragon Crescent Blade ko? Hahaha, sige pangako ko yan. Tapos na ang laban. Wala nang pagtatalo. Nay, huwag kang mag-alala, panalo ako. Gusto kong makita ang daya niya. Ang Azure Dragon Crescent Blade ko ay 3,000 Jin at napakatalas. Hindi niya to kayang talunin. Pero, Walang pero-pero. Nay, kahit siya pa ang pinakamagaling, hindi niya ako mapapantayan. Kapag nanalo ako, magiging tanyag na panday ako sa buong Haicheng. Huwag kang magsisi. Kung si Chen Tai ang nagsabi, siguradong magagawa niya. Sige, naiintindihan ko. Ginoong Kane may pagsabog sa labanang do or die. Maliit na material na lang ang natira para kay Ji Chen na makikipagkumpetensya kay Duan Chang. Hinihiling mo ang imposible. Sa armas, mas mahaba, mas malakas. Yan ang lakas ng Azure Dragon Crescent Blade. Sa liit na material, patalim lang magagawa. Hindi katumbas ng lakas ng Azure Dragon Crescent Blade. Pero hari siya ng pagpapanday. Excited ako sa milagrong gagawin niya. Walang himala dito. Imposible talaga. May problema sa samahan ng mga panday. Bilisan niyo. Dapat nasa Forging Association tayo sa loob ng 10 minuto. Mo Shanfei, ang dami mo talagang sinasabi para sa batang ito. Batang ito, alam kong panalo ka sa 3 laban sa Moe's Factory. Ngunit sa kalagayang ito, ano ba talaga ang ipanglalaban mo sa akin? Shanfei, tulungan mo akong sindihan ng apoy. Sige. Kahit anong pandayin ko, ang munting pirasong ito ay sapat para talunin kayong lahat sa Xuanyuan Sword. Akala ko may iba pa siyang paraan. Ngunit ganyang kaliit na material lang pala ang gagamitin niya. Wala na siyang magawa pero ayaw pang umamin ng pagkatalo. Naghahabol na lang yata siya. Chang-er, medyo padalos-dalos ka. Inay, alam ko po. Hindi ba't pinagdududahan mo lang siyang panday? Tama, paano kung tunay siyang panday? Siya ang gumawa ng Xuanyuan Sword at lubos na nakakaalam ng katangian nito. Paano kung... Walang paano kung dito. Inay, sa tingin mo ba ganun ako katanga? Pinalitan ko na ang Xuanyuan Sword matagal na. Ang nasa entablado ay hindi tunay na Xuanyuan Sword. Huwad yun na ginawa ng aking guro na si Yang Zhen. Kahit hindi banal na sandata, halos kapareho pa rin ito. Ang Xuanyuan Sword ang ating pinakamalakas na sandata. Dapat walang maging aberya. Tingnan nyo, natapos na pandayin ni Chen Tai. Tapos na ang pagpapanday. Magsimula na tayo sa pagsusulit. Maaari ba akong maniwala? Tagaplis talaga ang ginawa? Daga please, ganyang kaliit na sandata laban sa Xuanyuan Sword? Naghahanap ka ng kamatayan. Ang daming kalokohan. Sino una? Sige, bibigyan kita ng tsansa. Ako una, para di masabing nangaapi ang Green Dragon Crescent Blade ko malakas at mabigat ang Green Dragon Crescent Blade, pero mahirap pa ring masira ang Xuanyuan Sword. Huwag kang mag-alala, hindi iyan mabasag. Ang Xuanyuan Sword ay isa sa 10 makalangit na sandata ng hari ng pagpapanday. Kahit gasgas lang dito ay hindi pangkaraniwan. Kuya Chen, kaya ba natin ito gamit ang punyal na ito? Tamang pinauna natin sila. Kung tayo unang kumilos, wala na silang pagkakataon. Hoy bata, kung mayabang ka, dapat may panindigan. Nakakatawa na ikukumpara mo ang kalawanging punyal sa Green Dragon Crescent Blade ko. Kuya Chen, kalawang na ang punyal. Susuko ka na ba? Tingnan mo, may dragon sa tabla. Parang dragon pero hindi tunay na dragon. Tama na ang salita. Magsimula na tayo. Kaya pala kopya lang ng buong Xuanyuan Sword. Nakakatakot isipin kung orihinal na gawa ng hari ng pagpapanday. May basag, talagang may bitak. Ang Green Dragon Crescent Blade ni Duan Xiao ay nakabasag sa Xuanyuan Sword. Ginoong Duan, babayaran ko ng 100 milyon ang espada. Ako ay mag-aalok ng 200 milyon.
Ako naman ay 500 milyon. Ikaw naman, bata. Ako ba talaga ang magtitest ng espadang ito? Kung mabasag ito, mawawala ang babae at sundalo mo. Huwag kang kabahan. Wala ka pang kakayahang gawin yan. Kung maputol mo ang Xuan Yuan sword, tatanggapin kong malas lang. At kung maputol mo ito, karapat dapat kang maging tanyag sa kasaysayan. Ha ha ha, Xuan Fei, ikaw na? Ako pa ang papuntahin mo. Akala mo ba laro-laro lang ito? Si Duan Chang na may 1,000 katina sandata ay di mabasag ang Xuan Yuan sword. Ang kapatid ko pa? Subukan mong magpatak ng dugo para makilala ang tunay na may-ari. Pagpatak ng dugo para kilalanin ang may-ari. Ha 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 ha! Chente, ikaw pala? Ang maliit mong patalim na turaw ay may kaluluwa, nagsasabi ka pa ng pagpatak ng dugo. Sa buong Great Xia, ang Xuan Yuan sword ay muling lumitaw lang nang magdugo ang hari ng pagpapanday. Isa lang iyang alamat. Totoo ba ang pagkilala sa may-ari sa pamamagitan ng dugo? Mga banal na sandata lang ang may kaluluwa. Kalawangin mong patalim? Naluloko ka na ba? Sigurado ka bang kalawang yan? Sundin mo lang ang sinasabi ko, maayos lahat. Sige, susubukan ko. Alright, may dragon na lumalabas sa patalim. Paano niya nagawa yon? Salamang ka ba ito? Ngayon na, mabuti. Nabasag! Nabasag! Paano nangyari ito? Hindi ito totoo. Bagamat ang Green Dragon Crescent Blade mo ay ginawa gamit ang panday ng kulog, walang buhay pa rin ito. Ang aking punyal ay mukhang karaniwan, ngunit may espiritu akong inilagay dito kaya ito'y buhay. Sa iyo'y matalim na sandata lamang, samantalang sa akin ay banal na sandata. Imposible! Sino ka ba talaga? Sinong nilalang ka? Banal na sandata? Hindi pwede. Talagang hindi. Shense, ang galing mo. Nagawa mong lagyan ng espiritu ang sandata. Ate, ang punyal na ito'y walang katumbas na salapi. Katumbas ng Xuan Yuan sword. Mana ng aming angkan. Malinaw ang panalot-talo. Duan Chang, talo ka. Talo si Duan Chang ng lubusan. Sino ba talaga siya? Ang galing maglagay ng espiritu sa sandata. Higit pa sa mga bihasang panday. Chenche, salamat. Alam kong mananalo ka. Kung hindi nila sinira ang gamit mo, sapat na ang orasyong itinuro ko. May problema pala talaga sa materyales. Walang katarungan sa samahan ng mga panday na kumukupkop sa kakilala. Oo, nagtutulungan ang mga miyembro ng samahan. Tumahimik ka! Sinong manghamon sa samahan ng mga panday? Babaliin ko ang mga binti mo. Duan Chang, tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi ka galingang gamitin ang kapangyarihan. Mga kagalang-galang may katarungan ng pagkatalo. Aminin natin na talo si Duan Chang. Nanay, hayaan mong magsalita ako. Sinira nila ang Xuan Yuan sword na pambansang yaman. Pamumusong ito sa hari ng mga panday at sa komunidad ng Daxia. Anong ibig mong sabihin? Bilang presidente ng samahan, hindi kita hahayaang mabuhay. Sabi mo gagamitin ang espadang Xuan Yuan bilang basehan. Mukhang panlilin lang mo ito. Manalo matalo tayo ngayon. Papatayin mo rin kami. Ngayon mo lang naisip, huli na. Mga tao, pumarito kayo. Huwag niyo rin ako sisihin. Tinatanggal ko lang ang mga salot sa komunidad ng panday. Ang espadang Xuan Yuan ay yaman ng bansa. Ang pagsira dito ay karapat-dapat sa kamatayan. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagpatawag ng labanang hanggang kamatayan at nagsabing panangga ang Xuan Yuan sword? Oh, pero hindi ko sinabing sirain niyo. Ikaw. Bilang Pangulo ng Samahang Panday ng Haicheng, inaabuso mo ang kapangyarihan para sa personal na paghihigante. Hindi ka ba natatakot sa International Cold Weapons Committee? Ang Cold Weapons Committee, abala sila sa kompetisyon para asikasuhin ang maliit na lugar na Haicheng. Hindi sila darating. Sino nagsabing hindi kami darating? Ginoong Kane, Liu Yingshu. Upang agawin ang espadang Xuan Yuan, nakipagsabuatan ka sa anak mo at nanakit ng mga panday. Anong lakas ng loob mo? Ginoong Kane, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ang Xuan Yuan sword ay yaman ng bansa. Ang sumira nito ay dapat mamatay. Oh, Talaga? Paano kung sabihin kong ang sumira ng espadang Xuan Yuan ay siya ring gumawa nito? anong ibig mong sabihin?
Si Chen Ti ang hari ng mga panday. Naisip mo ba patayin ang hari? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Ang hari ng mga panday. Ginoong Chen, pasensya na. Huling-huli na kami, naghirap ka pa. Siya pala ang hari ng pagpapanday. Yun nga, paano basta-basta makakagawa ng armas na may kaluluwa? Kung siya ang hari ng pagpapanday, maipapaliwanag na lahat. Si Mo Xuanfei ay biglang gumamit ng thunder forging technique at nakatawag ng dragon gamit ang dagger. Tanging hari ng pagpapanday lang ang may kakayahang ganyan. Chente, ikaw ba talaga ang hari ng pagpapanday? Imposible yan. Sigurado ako impostor lang siya. Huwag kayong padala. Ayan ang ebidensya. Pero ipagkakaila mo ba? Ayaw mo talagang magsisi kahit sa huling hininga. Ginoong Kane, tama ang nanay ko. Hindi talaga siya ang hari ng pagpapanday. Kung totoong hari siya, matutukoy niyang peke itong Xuan Yuan sword. Impostor lang siya? Peke, Peke pala ang Xuan Yuan sword na ipinapakalat niyo? Ang totoong Xuan Yuan sword ay pambansang kayamanan. Paano gagamitin sa basta-bastang labanan? Kayo ba ay baliw? Kayo ang nagsira ng Xuan Yuan sword at papatay sa amin. Napakalutong ninyo. Totoo raw ba? Lubos na totoo. Kung totoo, bakit sisirain ng hari ang sariling gawa? Duda talaga ako. Baka na na-impostor si Chen Tai. Liu Yingsui, akala ko'y mabait ka noon kaya ipinagkatiwala ko sa iyo ang tabak ng Xuan Yuan. Hindi ko inakalang magiging sakim ka't maglulugmok sa kasamaan. Kawawa ka nga. Matagal mo nang alam na peke ito. Narito na ang tabak ng Xuan Yuan. Kailanmay hindi nanlasa ng dugo ang tabak ng Xuan Yuan, ngunit ngayon ay magkakatalo. Nakikita mo? Ito ang tunay na tabak ng Xuan Yuan. Nakokontrol ni Chen Ti ang tabak? Baka siya na, nanay, kaya niyang kontrolin ang tabak ng Xuan Yuan. Liu Yingsui, wala ka na bang masasabi sa kalalagyan mong ito? Tapos na ang lahat. Wala na. Napakahangal ko. Walang saysay ang lahat. Dahil sa hari ng pagpapanday, ako umunlad. Ngunit sakim kong pinlantang patayin siya at angkinin ang tabak. mukha na ngang ikaw talaga ang hari ng pagpapanday. Ate, nagbubulag-bulagan ka ba? Maniwala ka kay G. Kane. Kung hindi man, manalig ka sa tabak ng Xuan Yuan. Mukhang wala na akong kapayapaan sa mga darating na araw. Akin na ang tabak. Magsikayo ng mabuti. Tara na. Anong nakatayo pa kayo? Sugod, natagpuan na natin ang hari. Bilisan nyo! Ginoong Chen Ti. Hari ng pagpapanday, sandali po kayo. Liu Yingsui at Duan Chang, dami ninyong kasalanan. Ayon sa batas ng pagpapanday, habang buhay kayong mabibilanggo, mga gwardiya. Awan niyo po, alam kong nagkamali ako. Ginong kainawa niyo po. Ate, bilisan mo at habulin. Sige na! Ah, ganun ba? G. Chen Ji. Chen sandali lang, G. Chen ano, kaya ang susunod mong plano. Naitulong ko na sa pamilya mo ang kwalifikasyon sa paligsahan. Susunod, magpa-practice ako ng pagpanday at imbestigahan ang nagtaksil sa akin sa Japan noon. Huwag kang mag-imbestiga. Alam ko kung sino. Alam mo, Noong nawala si G. Chen, inimbestigahan kung sino ang nagtaksil. Si Yang Zheng ang traidor. Yang din kilalang panday sa Daxia, bihasa sa Duanchang, at sikat na kalahok sa paligsahang ito. G. Chen, alam ko kung nasaan si Yang Zheng. Dadaling kita para maghiganti. ang World Forging Competition ba? Tama, sa 2 araw ang paligsahan. Nagsilbi na si Yang Zheng sa mga Hapon. Gusto niyang manalo ang mga Hapon. Alam mo ba kung sino ang katulong niya? Sino? Pangalawang tiyuhin mo, si Mo Qingfeng. Mo Qingfeng walang utang na loob, sumama pa sa mga Hapon. Mukhang malaking plano ng mga Hapon ito. Huwag mong isipin si Mo Qingfeng, ang pamilya mo ang nakakakilala sa kanya. Pero si Yang Zheng, dapat hindi siya ganito. Disipulo pa naman siya ni Kuya Chen. Ako ang nagpalaki ng isang walang utang na loob. Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan. Si Yang Zheng ay bulag sa kasakiman. Katulad ni Mo Qingfeng, ipagkanulo niya kahit sino pati si Daxia. Masahol pa sa hayop. Ginoong Chen, bilang kinatawan ng International Judging Committee, inaanyayahan ko kayo sa forging competition. May iba pa palang layunin. Ano ang layuning ito? Ang totoo, sumali ang mga Hapon dahil may bago silang high-tech forging machine. Ilagay lang ang materyales,
Kaya nitong gumawa ng mga armas ng kusa. Hindi ba't parang 3D printing iyon? Mas komplikado pa diyan. Parehong kalidad pa nila ang Xuanyuan sword. Ibig sabihin ba'y kaya nilang gumawa ng napakaraming banal na armas? Magkakagulo ang lahat. Ngayong sumama si Yang Jing, lalo silang naging makapangyarihan. Diretsuhin na natin ang teknolohiya ni Yang Jing ang susi sa mga banal nilang armas. Kung wala si Yang Jing, kahit may teknolohiya, hindi nila ito magagamit. Yang Zeng ang punot dulo, nakakasuklam. Kaya't taos-puso naming hinihiling na sumali ang hari ng paggawa sa kompetisyon. Taos-puso naming hinihiling na sumali ang hari ng paggawa sa... Sige, sasali ako sa kompetisyon. Magandang balita yan. Napakagandang balita. Sa iyong pagsali, ang mga Hapon at si Yang Jing ay walang magagawa. Kami muna ang aalis. Mismo. Sandali lang po. Saan po ang problema, G. Kane? Si Ji Chen ang pag-asa ng kompetisyong pandayan. Ms. Mo. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko siyang mabuti. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ilang taon ko nang pinag-aralan ang hari ng pandayan. Alam kong nahihirapan siyang umusad, kaya rin siya nagkulong. Natuklasan ko ang paraan para malampasan ang hadlang. Anong paraan? Alam ni Ms. Mo ang kwento ni Naganjang at Moye? Kapag nagkaisa ang lalaki at babae, saka makakagawa ng pinakamalakas na sandata. Alam kong buong puso kang nasa tabi ni Ji Chen. Para sa kompetisyon, maaari bang... Ano nga ba ang pinagsasasabi mo? Naniniwala ka dyan? Aalis na ako. Hindi ito kalokohan. Kahit hula lang, posibleng mangyari, di ba? Ginoon, Chen. Nais naming mag-toast. Kung wala ka, mawawala na ang angkan ng mga mo. Walang anuman. Dahan-dahan lang. Kuya Chen, inom muna tayo. Ito ang minana ng pamilyang mo. Kahit minana, hanggang ngayon, hindi pa rin namin lubos na uunawaan ito. Ngayon, ipagkakaloob ko sa iyo ang aklat na ito. Napakahalaga nito, hindi ko ito matanggap. Kuya Chen, tanggapin mo na. Tulong namin ito para sa kompetisyon. Teka, may metal ito. Dalhin niyo ang brazier. Dali, kunin ang brazier. Sige. Ito. Kuya Chen, bakit mo sinunog? Sagradong relikya ng aming angkan na nagmula pa sa mga mo. Mali kayong lahat. Hindi ito tunay na artifact forging manual. Ang bakal na ito ang tunay na manual. Mga teknik ng 10 banal na kagamitan, alam ko na ang gagawin sa paligsahan. Hari ng pagpapanday? Di mo naubos ang alak naming iningatan ng daang taon. Sayang naman. Nakatikim na ako. Gusto mo subukan? Paano ko matitikman? Ano? Buhay pa ang hari ng pagpapanday? Matibay talaga ang loob niya. Ginoong Watanabe, eto na ang pagkakataon para mangibabaw ang Hapon. Magtulungan tayo para mapigilan si Chen Tai. Kapalit ni Duan Chang si Lord Qingfeng bilang kinatawan ng Daxia. Kailangang makapasok ka sa semifinals. Walang problema. Pero paano kung makasalubong ko si Chen Tai? Huwag kang mag-alala, may plano ako. Kailangan ng matinding focus sa pagpapanday. Nakatago siya sa Forging Town. Sa Forging Town, turuan natin si Chenti ng leksyon. Opisyal nang nagsimula ang pinakahihintay na World Forging Competition. Pinakabagong balita, babalik ang hari ng pagpapanday na sunod-sunod na nag-champion sa kompetisyon. Ang hari ng pagpapanday? Akala nila'y patay na siya? Totoo bang babalik siya? Siyempre gumawa siya ng banal na Xuanyuan sword 5 taon na ang nakalilipas. Anong alamat kaya ang dadalhin niya ngayon? Abangan natin. Dumating na ang hari ng pagpapanday at ang delegasyong Hapon.
idolo. Si Yang Jing ba ay dating estudyante ng hari ng pagpapanday? Bakit siya sumali sa delegasyong hapon? Maglalaban kaya ang guro at estudyante? Chente, nasaan ang maskara mo? Bakit nagpakita ka ng tunay na mukha? Yang Jing, walang utang na loob. Matatalo ka namin ng patas. Hindi. Binibining mo, may kasabihan kayo sa Daxia. Ang alon ay nagtutulak sa nauna. Nangunguna ang teknolohiya ng Hapon. Karangalan ni Yang Zheng na sumali para sa amin. Akala mo ba talagang mananalo ang half-baked na to? 5 beses nang nanalo si Chentai. Maghanda kayong matalo. Yang Jeng, bakit mo ako tinalikuran? Bakit mo pinagkanulo ang komunidad ng Daxia? Bakit? Ayokong maging panday habang buhay at alipin mo lang. Ako lang ang karapat-dapat maging hari ng pagpanday. Ako si Yang Zheng. Chente, 5 taon kang nakatago sa bayang panday. Masaya ang buhay mo? Halika, may ipapakita ako. Ikaw ang kumidnap sa mga taga-bayang panday? Walang hiya. Anong gusto mo talaga? Sumunod lang ang hari ng pagpanday, hindi ko sila sasaktan. Gusto mong umatras ako sa paligsahan? Hindi, ang pagbalik mo ay magandang palabas. Matatalo ka ng kampeon naming hapon. Napakabastos. Putulin mo ang sarili mong kamay, pakakawalan ko sila. Putulin ng kamay. Paano na ang paligsahan? Binigyan na kita ng tsansa. Kung ayaw mong makinig, naalala ko yung babaeng nang aapi sa hari ng pagpanday. Patayin natin siya para magkalma ka. Huwag, nangangako ako. Chintie, walang kasalanan ang mga taga-bayan. Mababait ang lahat sa bayang panday, lalo yung tandang hinahabol ako ng kutsilyo. Salamat sa kanya nakaligtas ako. Eksperto ako sa pagputol ng litid ng kamay. Taksil, magdudusa ka sa impyerno. Ikaw ang mamamatay ng masahol. Guro, patawad. Kung gagawin mo na, gawin mo na. Tigilang ang kakulitan. Chintie. Maligayang pagdating sa World Forging Competition venue. Si G. Kane sa aking kaliwa ay kalihim ng International Forging Association. Sa aking kanan naman si G. Max, tagapangulo ng World Industrial Association. Ako naman si Jolie, organizer ng paligsahang ito. Kaming tatlo ay magsisilbing hurado sa kompetisyong ito. Tanghalin natin ang unang grupo, sina Chen Ti, Mulasya at Suowen ng Myanmar. Ang hari ng pagpapanday, Hukoy, ang hari ng pagpapanday, ang hari ng pagpapanday. Ano nangyari sa kamay ng hari ng pagpapanday? Pero ba yan? Paano siya makikipagkompetensya sa sirang kamay? Ji-Chen, yung mga kamay ninyo. Okay lang, kaya ko pa ituloy ang laban. Marami kang supporters, Hari. Pero paano ka lalaban sa sira mong kamay? Gamit mo paa? Nakita ko na ang pulubi sa kalsada na gumagamit ng paa. Gusto mo ring magpa-show gamit ang paa? Huwag mong insultuhin ang hari ng pagpapanday. Tama, kahit palang niya matatalo ka. Hindi ko kailangan ng paa para talunin ka. Ano? Humble. Ako ang pinakamagaling na panday sa Myanmar. Kahit first time ko sa kompetisyong ito, ang galing ko'y hindi papahuli sa inyo. Bakit niyo ako minamaliit? Hintayin niyo ang resulta. Maganda ang tiwala sa sarili, pero sayang at ako ang kalaban mo. Sige nga, paano tatalo sa akin ang walang kumpletong kamay? May kasabihan sa Great Xia, kapag pursigido ka, ang bakal ay magiging karayom. Ang unang laban ay paggawa ng pinakamahirap na armas na karayom. Ang maspino, siya ang anga. Mahirap na hamon ito. Paano gagawin ni Chentai na sira pa ang kamay? Kung ordinaryong armas lang, baka kaya pa niyang panday. Sayang lang at napakahirap agad ng unang hamon. Kung walang tutol, opisyal nating sisimula ng unang laban. Bakit siya bumaba? Di pa nagsisimula, pagbaba niya ay pag-amin ng talo. Hari ng mga panday? Akala ko may kayabangan hanggang salita lang pala. Sumusuko ka na? Hindi pa ako nagsisimula. Madali pa lang panalo. Mr. Chen, ano ang ginagawa mo? Nagsimula na ang laban. Isang pagkakataon lang ito. Mawawalan ka ng karapatan. Tapos na ako.
Bakit di ako pwedeng umalis? Natapos na ba ang pagpanday? Chente, nagbibiro ka. Walang laman ang iyong lamesang panday. Tingnan mabuti. Kung hindi mo makita, mababa ang paningin mo. Lampas ka na sa hangganan. Akala mo pwede kang magsinungaling dahil hari ka ng panday? Hiling kong suriin ng hurado ang video. Walang-wala talaga sa lamesa niya. Sige, pakikuha ng HD na litrato ang staff. Kita niyo? Walang laman diyan, di ba? Palakihin ng 10 beses. Wala pa ring makita. Tama na bulag nata ako, wala talagang makita. Palakihin ng 100 beses. Nagbibiro ka ba? Kahit i-zoom ng 1,000 o 10,000 beses, wala pa rin. Nagkakalat lang siya ng kalokohan. Ginoong Kane mukhang umamin na si Chentay. Huwag na nating pahirapan pa. Hindi tama yan. Dagdagan pa ng 1,000 beses ang zoom. Tama na. Nangloloko ka ba? Hindi man lang siya gumamit ng martilyo. Tutol ako. 1,000 beses lang ang kaya ng HD lens. Chentay, ano pa sasabihin mo? E di i-zoom ng 10,000 beses. 10,000? Kalokohan yan. Kailangan na ng mikroskopyo para sa ganyang kalakihang zoom? Sundin na natin ang gusto ni Ji Chen. I-zoom ng 10,000x. May totoong pilak na karayom. Imposible yan. Paano nangyari ito? Diyos ko, totoong pilak na karayom. Hindi lang mahusay, banal na paggawa ito. Paano ito nangyari? Paano niya ginawa? Sa aklat na Mo's Divine Artifact Forging Manual, pinakamataas na antas ng pagpapanday ay paghubog sa metal ng walang limitasyon. Kung saan umabot ang isip, doon makakagawa. Naabot na kaya ni Chen Tai ang pinakamataas na antas ng pagpapanday? Kung totoo ito, baka mailabas muli ang 10 banal na kagamitan ng sinaunang panahon. Nakakagulat. Kahit walang kamay na gamit, nakakapanday siya. Sabi ko na, ang galing mo. Hari ng pagpapanday, hari ng pagpapanday. So Wen, ikaw naman ang magpanday. Ano ba ipapanday ko? Nagmumukha lang akong tanga. Akala ko magaling sa Daxia sa pagpapanday, pero nakakahiya. Hindi ako aabot kahit kalingkingan ng hari ng pagpapanday. Susuko na ako, hindi patas ang laban. Chente, Next laban, si Mo Chingfeng mula Daxia versus Park Ziyong mula Jinguo. Chente, mas hihigpit ang laban. Kaya mo pa ba gamit ang pilay mong kamay? Bigyan mo lang ako ng 1 oras, gagaling ang kamay ko. Mababalik ba ang naputol na litid ng kamay? Mansang metalikong espiritual na lakas ko at sa manual ng pamilya mo. Nagawa kong kontrolin ang paghubog ng lahat ng bagay. Natural lang na gumaling ang litid ko. Tapos na ang laban para sa top 4, semifinals sa kalahating oras. Lord Qingfeng, nasa iyo na ang laban. Sige, naiintindihan ko. Sasabihin ko kaagad kay Chentay. Nakarating na ang tatay ko sa Forging Town at nailigtas niya ang lahat. Maaasahan mo ang kompetisyon ng walang alala. Xuanfei, Ginoong Chen. Mo Chingfeng, anong bagong kalokohan ng balak mo? Xuanfei, nagkamali ako. Hindi ko inakalang ganito kalakas na ang kakayahan ni Ginoong Chen sa pagpapanday. Nung nasa pabrika kami ng Mo family, paulit-ulit kang nagsisisi. Kung hindi dahil sa awa ng tatay ko, nandito ka pa kaya? Napilitan ako. Ginipit ako ng mga Hapones, papatayin daw ang pamilya ko kung hindi ako sumunod. Ginoong Chen, dapat mong talunin ang Dongying at ipagmalaki ang Daxia. Seryoso ka ba dyan? Ginoong Chen, susuko ako sa semifinal para matulungan kang manalo. Ang panalo ng walang laban ay panahon para sa pag-ayos ko. Sinabi mo yan, huwag kang baliktarin. Ginoong Chen, titrisin ko ang baso para sa'yo. Chente, hirap na ang mga kamay mo. Hindi ka makakapanday ng tuloy-tuloy kung sawi ang mga kamay mo. Malakas ang kinakain na lakas sa pagpapanday kaya hindi pwedeng basta-basta. Huwag kang mabahala. Baka manalo tayo ng walang laban sa susunod. Sige, maghihintay ako at manonood. Pakitawagan sina Chenti at Mo Chingfeng para sa semifinals. Hari ng pagpapanday, oras na para gumanti sa kahihiyan ko. Susubukan ko ang galing mo sa pagpapanday. Kapag tinalo kita, sikat na ako sa buong Daxia. O Chingfeng, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nangako kanina? Anong pangako ko? Madaling makalimot ako? Bakit di mo ako paalalahanan? Walang hiya ka!
Mo Qingfeng, akala mo ba madaling guluhin ang isip ko sa maliliit na trick na yan? Sigurado ka bang simpleng trick lang yan? Magsimula na tayo. 3, 2, 1. Chentie, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, ituloy natin. Okay ka? Parang hindi naman. Chentie, Hindi ako makagalaw. Bakit hindi ka makagalaw? titingnan ko. Hinto, bawal lumapit sa forging platform habang kompetisyon. Hindi mo ba nakikita nasa panganib si Chentai? Baka mamatay pa. Tama si President Max. Para patas, bawal pumunta sa entablado habang kompetisyon. Pag pumunta ka dyan, matatalo na siya agad. Paano nyo nagawa ito? Pwede bang maging flexible ang mga rules? Hindi dapat maaksidente si Chen Ti. Nahihirapan din kami. Live ito sa buong mundo, maraming nanonood. Hindi kami pwedeng mag-special treatment. Kaya ko pa, makakapagpigil ako. Nilagyan mo ng laso ng alak? Mo Qingfeng, tinulungan mo pa ang mga Hapon na lasunin si Chentie. Mismo, huwag kang magsalita ng walang basehan. Wala kaming kinalaman dito. Wala kayong ebidensya, ginagago nyo kami? Mukhang kayo ang may sala. Dahil hindi nyo matalo ang Hapon, naninirang na lang kayo. Kadiri! Kayong mga duwagang kadiri. Si Mo Qingfeng ay kumakatawan sa Daxia. Kung kakampi nyo siya, bakit hindi nyo kilala si Mo Qingfeng? Hoy, nagkakilala ba tayo? Hindi tayo magkakilala. Hindi kami magkakilala. Narinig mo? Mr. Kane, gumamit sila ng masamang paraan. Hindi lehitimong panalo yan. Wala tayong ebidensya. Tama na. Walang ebidensya, ituloy ang kompetisyon. Sa semifinals, gagawa ng military dagger. Ang mananalo ay may bilyon-bilyong kontrata mula Daxia. Magsimula na. Chantia, hindi mo kaya ngayon? Ako na ang bahala. Nagsimula na si Mo Qingfeng. Anong gagawin natin? Sira ang kamay ni Chentie. Paano siya mananalo? Chente, huwag kang pakitang gilas. Wala ka ng silbi. Sumuko ka na lang agad. Hindi pa gumagana ang kamay ko. Matatalo talaga ako nito. Buti na lang malapit ng mag-isang oras. 1 oras? Kahit 3 oras pa, wala ka ring magagawa. Tapos na ako. 1 minuto na lang. Kapag di natapos si Chentai, talo na siya. Kulang pa. Kailangan ko ng karagdagang oras. 30 segundo na lang ang natitira. Huwag nang maghintay. Huli na ang lahat. Hinding-hindi ko akalain na tatalunin ko ang hari ng pagpapanday. Chantia, eto na ang huling araw mo. Akala ko ba malakas ka? Subukan mo ako. Hindi pa rin siya makagalaw? Matatapos na ang alamat ng hari ng pagpapanday? Kaya mo yan, hari ng pagpapanday. Naniniwala kami sa'yo. Ito na ang tamang panahon. Gumaling na ba ang kamay niya? Hindi ito posible. Pumalik ang lakas ng kanyang mga braso. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapanday. Mo Qingfeng, Kahit kumaling ka pa, wala nang oras. Hindi mo matatapos yan. 3 segundo na lang. 3, 2, 1. kayang gawin ang lahat. Buisit, yan na namang kayang gawin ang lahat. Tapos na ang oras. Mas maganda ang gawa ni Chen Tai kaysa kay Mo Qingfeng. Mo Qingfeng, gusto mo pang i-verify? I-verify? Wala nang saysay yun. Kayang gawin ang lahat. Ay antas ng mga Diyos na panday. Ako'y nagpapatalo. Mo Qingfeng, ikaw pala ang naglagay ng droga. Nalaman na mula sa toxicology at paso na siya ang may sala. Dakpin siya. Tulungan ninyo ako. Aminin ko na lahat. Sila ang may utos. Kalokohan yan. Wala akong kinalaman dito. Ituloy ang kompetisyon. Walang sapat na ebidensya. Patuloy ang kompetisyon. Tatawagin na sina Yang Zheng ng Japan at Ruan Shilong ng US State. Susuko na ako. Hindi na ako lalahok. Semifinal na ito. Sigurado ka sa paguro? Oo. Hindi ko kayang pantayan ang teknolohiya ng Japan. Nakita ninyo? Ito ang galing ng Japanese forging technique ko. Walang tatalo sa makina at ekspertong panday ng Japan. Maglalaban na sa final sina Yang Zheng ng Japan at Chen Di ng China. Bakit ka umuurong? Panlabanan mo siya kahit konti. Ang Bechinik Sandarak sa final ay, Walang challenge ang ordinaryong sandata. Chenti, hamunin kita sa paggawa ng banal na armas. Ano? Banal na armas ang paglalabanan natin? Alam kong nagawa mo ang Xuanyuan sword. Hindi mo ba ako minamaliit? Gagapiin kita sa paggawa ng 10 pinakamakasaysayang armas. Ang 10 sinaunang banal na sandata? Totoo ba ito? walang katulad na pangyayari. Sulit ang kompetisyon.
Muling mabubuhay ang mga banal na armas. Yang Zheng, hindi ka ba nagbibiro? Siyempre, baka may mga duwag na ayaw tumanggap ng hamon. Chen-Tie, huwag kang padala sa plano nila. Handa na sila. Makina ang gamit sa paggawa ng maraming armas. Okay lang. Sisiguraduhin kong mananalo tayo. Chen-Tie, huwag kang magpadalos-dalos. May plano ako. Hindi ako matatalo. Ang paggawa ng isang banal na sandata ay hangganan mo na, ngunit ako'y iba. Nagbago na ang panahon. May makina akong panday na katulong ngayon. Kapag isinabay sa kakayahan ko, talo ka, dalhin na riyan. Itatakda ang anyo ng sandata, idagdag ang materyales, at isabay ang aking lakas loob. Magagawa ang 10 banal na armas. Totoo ba? Ganun ba talaga kagaling? Ang dapat mangyari ay naganap na rin. Panginoon ng pagpapanday, nasa iyo na ang lahat. Kapag natalo ka, wakas na ng mundong panday. Magsimula na ang pagpapanday. Ipakikita ko sa inyo ang tunay na lakas ni Yang Zheng. Gagamitin ko ang makina bilang armas at ang aking lakas bilang panggatong. Matitiyak kong magawa ang 10 banal na armas. Inuubos niya ang kanyang lakas look. Kapag nagpatuloy, mauubos siya ng tuluyan. High-tech ang makina pero walang buhay. Kailangan ng kaluluwa ang mga banal na armas. Ang paggawa ng 10 banal na armas ay mauubos ang kanyang lakas at kaluluwa. Kahit magpursige siya, maliit ang tsansa. Baliw talaga ang bata ito. Magaling Yang Zheng, konting pilit pa at patutunayan mong ikaw ang Panginoon ng pagpapanday. 10 banal na armas, lumabas kayo! Magagawa kaya niya talaga ang 10 banal na armas? Yang Zheng, anong nangyayari sa'yo? Tumayo ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin. Hindi ko talaga kaya. Imposible. Sabi mo kaya mo? Nagkamali ako. Nagkamali kaming lahat. Nakita ko ang kakilakilabot ng mga banal na armas. Hindi ito kayang abutin ng teknolohiya. Ginawa ko ang lahat pero saglit lang ang nakita ko. Nakakatakot talaga ang 10 banal na armas. Malayo ang kakayahan ko. Walang makakagawa nito sa mundo. Talaga? Tingnan mo ito. Ungkat samping iba. Ang 10 mahusay na banal na armas. Sila ay talagang 10 mahusay na banal. Sila ay talagang forged. Oh, aking Joe, ito ba ay isang mito bumababa sa amin? Ang 10 mahusay na banal na armas ay muling lumitaw sa mundo. Ang langit ay nagpapalabas ng Daxia. Sa 10 mahusay na banal na armas na nagbabantay sa Daxia, tingnan natin kung sino ang matapang na kumilos ng hindi kaakibat. Ang 10 mahusay na banal na armas. Pinuno mo ang 10 mahusay na banal? Imposible, hindi ito maaaring totoo. Lahat naging tahimik. Nabigo si Yang Zheng sa pagpapatakbo ng 10 mahusay na divine weapons, habang si Chen-Tie ay nagtagumpay sa paggawa ng mga ito. Ang kampiyon ng kompetisyon na ito ay si Chen-Tie. Paano ito maaaring maging? Tumanggi akong tanggapin ito. Hindi ako nagtagumpay. Paano ka maaaring magtagumpay? Bakit? Sabihin sa akin kung bakit. Saan ako naging mali? Yang Zheng, mali ka mula sa simula. Ang modernong teknolohiya ay maaaring magpalitan ng maraming mga diskarte sa paggawa. Ngunit maaari lamang itong kumuha ng kahulugan at itapon ang mga dregs sa halip na magpalitan ng teknolohiya sa pagpapatakbo. Ngunit ikaw ay bulag sa pamamagitan ng kasakiman at mahabang umalis mula sa orihinal na hangarin ng forging. Nagkamali ba ako? Talaga bang nagkamali ako? Gusto kong ang lahat ay master ng mga diskarte sa forging. Saan ako naging mali? Mali ka, maling-mali. Kung ang isang bata ay nagdadala ng ginto, tiyak na ito ay magdudulot ng pagpatay na hangarin. Kung ang Wei Tuo ay mayroong isang pesle, parehong mga Diyos at demonyo ay magiging kabutihan. Ang orihinal na intensyon ng forging ay upang wakasan ang digmaan, hindi upang magbayad ito. Kaya ganun ito. Tila mali ako kasama. Yang Zheng, kailangan mong bayaran ng presyo para sa iyong mga aksyon. May tao kunin ang Yang Zheng at ang kanyang mga kasamahan. Pagkabati mula ngayon, hindi ka na tinatawag na hari ng forging, ngunit ang Diyos ng forging. Ngayon, anyayahan natin ang Diyos ng forging upang dumating sa entablado upang makatanggap ng award. Ang Diyos ng forging